Si Kang Jian ay ang CEO ng People Search Firm. Mahusay siya sa kanyang trabaho, at magaling pumili ng mga tao, ngunit madalas siyang nagkakamali sa ibang bagay. Madalas niyang napagkakamalan na sasakyan niya ang kotse ng ibang tao, at magulo din ang kanyang opisina. Nagreklamo siya sa kanyang kaibigan at kasama sa kumpanya na si Semi, dahil hindi pa rin ito nakakahanap ng bagong sekretarya niya. Kumontra naman si Semi, at sinabing marami na siyang naging sekretarya na nagbitiw agad, dahil sa pagiging mainitin ng ulo niya, kaya ngayon ay wala nang nag-a-apply para sa posisyon. Inatasan si Jian ng kanyang kliyente, na i-recruit ang smartphone developer na si Yang Hojan, na sa ngayon ay halos hindi na pinapahalagahan sa kasalukuyan nitong kumpanya, ngunit mabibigyan ito ng magandang posisyon sa kumpanya ng kliyente niya. Nagkaroon ng interes si Hojan. Ngunit bago niya makuha ang proposal ni Jian, biglang dumating si Yu Yunho, ang HR manager mula sa kumpanya ni Hojan, kaya naputol ang kanilang pag-uusap. Ipinadala ng kumpanya si Yunho upang kausapin si Hojan, at mapanatili ito sa kanilang kumpanya. Hiniling ni Yunho kay Hojan na makausap ito ng pribado. Naasiwas si Hojan, kaya agad itong nagpaalam, para iwasan ang pag-aagawan ng dalawa sa kanya. Sinisi ni Jian si Yunho sa pagsasabotahe nito sa kanyang mga plano, ngunit hindi naman nagpatalo si Yunho. Madilim na nang bumaba sila ng bundok. Ginamit ni Jian ang kanyang telepono bilang pangtanglaw, ngunit bigla iyong namatay dahil na lowbat. Ginamit ni Yunho ang sariling telepono para ilawan siya sa kanyang pagbaba. Bago umalis, sinabi ni Jian kay Yunho, na isang pagkakamali ang kanilang pagkikita, at umaasa siya na hindi na sila muli pang magkikita. Isang pagtitipon ang inorganisa ni Yunho para kay Hojan. Tinipon niya ang lahat ng mga nakasama nito sa trabaho sa loob ng maraming taon. Naging mainit ang pagsalubong ng mga katrabaho kay Hojan. Ipinaalala din sa kanya ni Yunho ang una niyang disenyo ng smartphone, at ang lahat ng naging kontribusyon niya sa loob ng 2 dekada. Kahit na labis na natuwa, hindi pa rin nakapagdesisyon si Hojan kung mananatili sa kumpanya. Samantala, hindi din sumuko si Jian, at muling nakipagkita kay Hojan kinabukasan. Nang malaman niyang nagmamadali ito para makadalo sa soccer game ng anak, inalok niya itong ihatid sa paaralan. Ngunit nadaig na naman siya ni Yunho, dahil kasalukuyan na nitong kasama ang anak ni Hojan. Humanga si Hojan sa ginawang pagsuporta ni Yunho sa kanya, kaya nagpasya siyang manatili sa kumpanya, at tanggihan ang alok ni Jian. Inis na umalis si Jian, habang pinuri naman si Yunho sa selebrasyon na inihanda ng kanyang team. Masaya silang nagdiwang, hanggang sa dumating si Mr. Song, at minaliit nito ang mga nagawa ni Yunho. Sinadya pa nitong hindi siya pansinin, habang nagsisilbi ito ng inyumin sa iba. Sa kabila ng pagkapahiya, nagpakumbaba pa din si Yunho, at magalang itong pinagsilbihan, ngunit itinabilang nito ang inyumin, at nagpasilbi sa iba. Tiniis ni Yunho ang pamamahiya nito at inihatid pa ito sa sasakyan. Magalang siyang yumuko bago ito umalis, ngunit patuloy lang siyang nakatanggap ng pang-aalipusta mula dito. Pagkatapos ay umuwi na din si Yunho, para alagaan ang kanyang anak. Nagtaka ang ilan sa kanyang mga kasamahan, kung bakit hindi maganda ang pakikitungo ni Mr. Song kay Yunho, sa kabila ng kanyang pagsusumikap at magandang relasyon sa trabaho. Nang nakaraang taon, isang mahalagang proyekto ang inatas kay Mr. Song, at pinili niya si Yunho bilang kanyang assistant. Kapag matagumpay na natapos ang proyekto, mapopromote si Mr. Song at tataas pa ang sahod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawag ang guro ng kanyang anak sa kindergarten, at sinabing nakakabahala ang mga drawing ng anak niyang si Biol. Bihira din itong magsalita sa paaralan, at nagpapakita ng mga palatandaan ng depresyon. Dahil solo parent, nagdesisyong mag-apply ng parental leave si Yunho, para alagaan ang anak. Dahil ayaw palampasin ang pagkakataon sa promosyon, tumanggi si Mr. Song, at inutusan siyang ipagpaliban ang kanyang bakasyon. Sa kabila ng mga pagbabanta nitong papahirapan siya kapag inabandonan niya ang proyekto, umalis pa rin si Yunho. Pagkatapos ng kanyang bakasyon, bumalik siya sa trabaho, para lamang harapin ang mga pagpapahirap mula kay Mr. Song. Inuutusan siya nito ng mga gawaing karaniwang nakatalaga para sa mga intern, gaya ng pag-aayos ng mga dokumento sa pagpupulong. Pagkatapos i-set up ang meeting room, magpe-present na sana siya, ngunit pinaalis siya ni Mr. Song, at sinabing hindi kailangan ang kanyang presensya. Muling nagpakumbaba si Yunho, at iniabot ang kanyang inihandang presentasyon sa isang kasamahan, at lumabas ng meeting room. Dahil pakiramdam niya ay hindi na niya kayang magtiis, naisipan na niyang magbitiw. Ngunit ipinaalala sa kanya ng kasamahan, ang kanyang mga responsibilidad sa anak, at sa kanyang mga bayarin. Kaya nagpasya siyang pagtiisan pa ang kalagayan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inakusahan siya ni Mr. Song ng pakikipagsabuatan kay Hojan.
Nagbitiw na kasi ito, at di umano'y nanguha pa ng maraming kumpidensyal na dokumento. Dahil hindi niya makontak si Hojan, naisipan niyang humingi ng tulong sa kumpanya ni Jian. Saktong paghinto ni Yunho sa harap ng kumpanya, sumakay ang naliligaw na namang si Jian sa sasakyan niya. Nang mapagtanto ang pagkakamali, nagmadali itong bumaba. Hinabol niya ito, at inakusahang hindi tama ang mga pamamaraan nito, para ma-recruit si Hojan, na labis namang nagpalito kay Jian. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Hojan, na nagsasabing nasa airport ito. Nagmamadali siyang sumugod sa airport. Doon niya natuklasan, na may ibang kumpanya na nag-recruit kay Hojan. Ipinaliwanag din ito na matagal na itong tinanggal sa mga proyekto, at wala na itong akses sa mga kumpidensyal na dokumento. Nagpanggap lamang ang kumpanya, na pinahahalagahan pa rin ito, upang maiwasan ang mga isyu ng turnover ng empleyado. Dahil hindi na ito pinahahalagahan ng kumpanya, at nangangailangan din ng pera, pinili nitong magtrabaho na lang sa ibang bansa. Humingi ng paumanhin si Yunho, dahil hindi niya naintindihan agad ang sitwasyon ni Hojan. Sinabi ni Hojan, na para sa kanilang kumpanya, madaling mag-dispatcha ng mga empleyado. Pagkatapos silang mapakinabangan, basta na lamang silang itatapon. Nakatanggap si Yunho ng tawag, mula sa kanyang kasamahan. Ipinaalam nito sa kanya, na ang mga gamit niya ay kinuha ng isang investigative team. Pinalabas kasi ni Mr. Song, na kasabwat siya sa pagpapalabas ng mga kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya, at tuluyan na siyang tinanggal sa trabaho. Samantala, nawalan ng malay si Jian habang nasa opisina, dahil sa sobrang pagtatrabaho. Na-diagnose siya ng mga doktor na may neurological disorder, sanhi ng sobrang stress, na humahantong sa pagkalito, mga pagkakamali sa pagsasalita, at hirap sa pagtulog. Pinayuhan siyang bawasan ang kanyang trabaho at stress. Pinilit siya ni Semi na magpahinga, at gawin ang mga bagay na ikinatutuwa niya. Pinili ni Jian na magbasa sa isang bookstore. Para makatulong na mabawasan ang trabaho ni Jian, kailangan ni Semi na makahanap ng kwalipikadong sekretarya. Kinabukasan, nakasabay ni Jian si Yunho sa elevator. Nagtaka siya kung bakit ito nandoon. Sa kanyang pagkagulat, sinundan siya nito palabas ng elevator at papasok sa kanyang kumpanya. Nang tinawag ito ni Semi, lumapit sa kanila si Yunho, at ipinakilala ito bilang bago niyang sekretarya. Sa nakalipas na taon, dahil sa suporta ni Yunho, bumuti na ang kalagayan ni Biol. Makulay na ang mga iginuguhit nito, at mas masigla na ang mga karakter. Ayon sa mga doktor, maayos na ang emosyonal na estado ni Biol, at wala nang kailangan pang ipag-alala. Para ipagdiwang ang paggaling ng anak, inimbitahan ni Yunho ang kaibigan para sa hapunan. Ito ay si Kang Sok, na asawa ni Semi. Habang papunta sa bahay ni Yunho, hiniling ni Kang Sok sa asawa, na bigyan ng trabaho si Yunho sa kanilang kumpanya. Nag-alinlangan si Semi, dahil natanggal si Yunho sa dati nitong trabaho, at lalabas iyon sa background check. Gayunpaman, pagdating nila sa bahay ni Yunho, napansin ni Semi ang maayos at malinis na bahay, at kung gaano kahusay na naiwasan ni Yunho, ang aksidente ni Biol. Labis na humanga si Semi. Napagtanto niyang malinis, organisado, at kayang harapin ni Yunho ang mga sakuna. Perpekto ito bilang sekretarya ni Jian. Inalok siya ni Semi ng trabaho, at nangakong magkakaroon siya ng maraming oras para alagaan si Biol, bukod pa sa 50% pagtaas ng sweldo. Dahil nangangailangan ng pera, pumayag si Yunho, at nagsimulang magtrabaho kinabukasan. Nang malaman ni Jian na si Yunho ang bago niyang sekretarya, tumanggi siyang tanggapin ito, dahil ito ang pakialamerong tumalo sa kanya sa pagre-recruit kay Yang Hojan. Lalong natuwa si Semi sa nalaman, dahil yun ang nagpapatunay sa kakayahan ni Yunho. Ipinakita ni Semi ang impormasyon ni Yunho, at hinimok si Jian na pagtiwalaan ang kanyang galing sa talent scouting. Dahil kailangang makipagkita sa isang kliyente, bumalik si Jian sa kanyang opisina, para hanapin ang sapatos sa gitna ng kanyang mga kalat. Agad na nakita ni Yunho ang sapatos, at inabot sa kanya. Walang sabi-sabing umalis si Jian pagkatapos. Samantala, ipinakilala ni Semi si Yunho, sa lahat ng mga kasamahan nila. Mainit siyang tinanggap ng mga ito. Nang sandaling iyon, nakipagpulong si Jian sa kanyang kliyente, na nagpaplanong magtayo ng pinakamataas na gusali sa Korea, at nangangailangan ng magaling na project planner. Kapag nakahanap si Jian ng tamang kandidato, ipapamahala na din sa kanya ang pagbubuo ng buong team. Tiniyak niya sa kliyente na makakahanap siya ng perpektong kandidato. Pag-alis ng kanyang kliyente, nilapitan siya ng dati niyang kasamahan, na mula sa isa pang headhunting firm. Dahil senior niya ito, minaliit siya nito. Nanlulumong bumalik siya sa kanyang opisina, kung saan binati siya ni Yunho, ngunit nilampasan lang niya ito, at hindi pinansin.
Sa kagustuhang matanggap agad ni Jian si Yunho, iniabot ni Semi sa kanya ang mahahalagang files ng kliyente at mga aplikante. Ipinaliwanag nito ang mga bawal sa trabaho. Ginamit ni Yuno ang kanyang mga kasanayan sa pag-oorganisa at pagpaplano, upang ayusin ang magulong opisina. Inayos niya ang mga dokumento ayon sa kahalagahan at schedule. Inasahan niyang magugustuhan iyon ni Jian, ngunit galit nitong inihagis ang mga dokumento sa mesa, at padabog na lumabas. Nilinaw ni Semi sa kanya, na ang anggulo ng mga staple pins ay dapat nasa 45 degrees. Isa iyon sa mga kakaibang trip ni Jian. Sinabi rin nito sa kanya ang lokasyon ng paboritong coffee shop ni Jian, at pinaalalahanan siya na panatilihing tama ang temperatura ng kape. Natagpuan ni Yuno ang coffee shop sa isang eskinita, at pagkatapos ng mahabang paghihintay, inihatid niya ang kape kay Jian. Humigop ito ng kaunti, at pagkatapos ay itinapon iyon sa basurahan. Sa kabila ng mga ito, sinunod ni Yunho ang mga payo ni Semi, at binantayang mabuti si Jian. Nasaksihan niya ang kalampahan nito, nang mauntog ang ulo nito at matapilok sa opisina. Samantala, unti-unting napansin ni Jian ang mga kakayahan ni Yunho, habang walang kahirap-hirap nitong naayos ang printer, at natulungan pa ang mga staff sa mga teknikal na issue. Naging maayos ang kanyang opisina, at ang mga lantang halaman ay napalitan ng makulay at sariwang bulaklak. Ang kape na inihatid nito ay nasa perpektong temperatura, na ikinatuwa niya. Bagamat nakikita na niya ang mga kakayahan ni Yunho, nag-aatubili pa rin siyang tanggapin ito. Nang magpunta si Jian sa storage room, muntik na siyang mauntog sa pinto ng cabinet. Buti na lang, agad siyang naprotektahan ni Yuno sa matalim na gilid. Ang kanilang pagkakalapit ay nagdulot sa kanila ng kakaibang pakiramdam. Inabot nito sa kanya, ang mga dokumentong hinahanap niya, at sinabihan siya nitong ipaalam lang, kung may iba pa siyang kailangan. Hiniling ni Jian na mag-usap sila. Sinabihan niya ito na hindi nito kailangang magpakitang gilas sa kanya, dahil ang tanging gusto niya sa isang sekretarya, ay may maayos na pag-uugali sa trabaho. Naalala niya ang nakaraang pang-iinsulto ni Yunho sa kanya, at ang sinabi nitong nakatuon lamang siya sa pagkuha ng mga aplikante, sa hindi magandang paraan. Humingi sa kanya ng paumanhin si Yunho para sa mga nasabi nito dati, at humingi ng isa pang pagkakataon na patunayan ang sarili, batay sa mga pamantayan niya. Sinuri ni Jian ang dokumento ni Yunho. Napansin niya ang parental leave at single father status nito. Nagpasya siyang isantabi ang hindi magandang impresyon niya dito, at ituring ito bilang isang sekretarya. Unti-unting bumuti ang kanilang relasyon sa trabaho. Patuloy siyang pinrotektahan ni Yunho mula sa matalim na gilid ng mesa, habang inaayos niya ang mga dokumento sa sahig. Nilagyan din ito ng protective covers ang gilid ng mga kasangkapan. Sinundo ni Yunho sa paaralan ng kanyang anak at ang kaklase nitong si Sojun, na anak ng kanyang kapitbahay na si Suyon na isa ding solo parent. Nagtutulungan sila nito sa paghahatid sundo sa mga anak nila. May gusto si Suyon kay Yunho. Pinanood niya ang masayang pakikipaglaro nito sa mga bata, at hiniling na sana ay tumigil ang oras sa mga sandaling iyon. Samantala, mag-isa at malungkot na namumuhay naman si Jian. Matapos mabasa ang mensahe ni Semi, naalala niya ang kanyang buhay, kasama ang kanyang ama. Namatay ito sa sunog habang inililigtas ang iba, kaya lumaki siyang mag-isa. Nagpatuloy ang malungkot niyang pakiramdam kinabukasan, dahil iyon ang araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama, ang araw na pinaka-nahihirapan siya. Hiniling ni Semi kay Yunho na tiyakin itong makakain si Jian ng mabuti, kaya dinala niya ito sa isang home-style restaurant. Doon, tinanong ni Jian si Yunho, kung bakit ito nagpahinga ng 1 taon, sa kabila ng isa iyong kritikal na panahon para sa kanyang karera. Sinabi ni Yunho, na iyon ay para tuparin ang pangako nitong manatili sa tabi ng anak, at pasayahin ito. Naantig ang puso ni Jian sa mga sinabi nito, na lalong nagpaalala sa kanya sa mga nasirang pangako ng kanyang ama. Bigla siyang umalis sa restaurant, habang pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Sumunod si Yunho, na may dalang pagkain at gamot, sa kagustuhang alagaan siya. Pero sumabog ang kanyang emosyon, nang mabasa ang mga dokumento niya. Nasigawan niya si Yunho, dahil sa pagiging pakialamero nito. Maya-maya, sinugod niya ang karibal niya, dahil sa patuloy nitong panuunulot sa mga aplikante at kliyente niya. Pero inatake siya nito, sa paggamit ng kanyang emosyonal na mga kahinaan, at inakusahan siya nito, na naging sanhi siya ng kamatayan ng dati nilang kasamahan. Dahil sa trauma ng nakalipas na akusasyon, pagkakanulo, at kamatayan, agad siyang umalis ng opisina. Habang unti-unting nanghihina, mabilis na lumapit si Yunho sa kanya, upang daluhan siya. Nang makakita ng taong makakapitan, tuluyan siyang nawalan ng malay sa mga bisig nito. Isang masakit na pangyayari, ang naranasan ni Jian, ilang taon na ang nakararaan.
Sa dati niyang trabaho, nagkaroon sila ng kliyente na nagtatag ng pekeng kumpanya, at niloko ang mga empleyado. Nais ng senior niyang si Yejin, na pagtakpan ang katotohanan, at palabasing biktima din ang kanilang kumpanya. Dahil marami ang nawalan ng trabaho, pinili ni Jian na ihayag ang katotohanan. Nagresulta ito sa pagkamatay ng manager nilang si Mr. Lee. Isinisi ni Yejin ang lahat kay Jian, na naging sanhi ng guilt at sakit, na maraming taon na niyang dinadala. Gusto sana siyang dalhin ni Yunho sa ospital, ngunit tumanggi siya. Sa halip, nagyaya siyang kumain sa isang street food stall, para gumaan ang kanyang pakiramdam. Nag-order si Jian ng sobrang anghang na rice cake. Maingat na inihanda ni Yunho ang chopsticks para sa kanya, at pinanood siyang kumain. Hindi kasi ito kumakain ng maanghang na pagkain. Hinikayat ni Jian si Yunho na tikman ito. Sumunod naman si Yunho, ngunit agad itong napatayo at uminom ng gatas. Natawa si Jian, kaya gumaan na ang kanyang pakiramdam. Pag-uwi niya, nakita niya ang candy sa bag niya. Naalala niyang hiningi iyon ni Yunho sa tindera ng food stall, at ibinigay sa kanya. Ang magkahalong tamis at asim nito, ay nagdala ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Kinabukasan sa kanilang pagpupulong, nagtalaga ng mga gawain si Jian sa kanyang mga empleyado, at iginiit na dapat nilang matapos ang lahat sa araw ding iyon. Hindi yun ikinatuwa ng mga empleyado. Napansin iyon ni Yunho, kaya bumili siya ng pizza para sa mga kasamahan, at hinikayat silang magpahinga muna, bago ipagpatuloy ang kanilang overtime. Pinuri siya ng mga kasamahan sa pagiging maalalahanin niya. Nagpahayag ng reklamo si Kwang Hee sa pagiging mahigpit ni Jian, habang ginagaya nito ang kanyang istriktong ekspresyon. Lingid sa kanilang kaalaman, nakatayo na pala si Jian sa likuran, at narinig ang lahat, kaya natahimik sila. Sumingit si Semi para pagaanan ang sitwasyon. Bumalik si Jian sa kanyang opisina, at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. Pinuri naman ni Semi si Yunho. Bagamat ang tungkulin lang ni Yunho ay alagaan si Jian, idinamay na din nito sa pag-aalaga ang lahat ng empleyado, na lihim namang ikinatuwa ni Jian. Samantala, sa kahilingan ng isang kliyente na may restaurant, ni-recruit ni Jian ang isang celebrity chef. Pumayag ito, ngunit sa kondisyong isasama nito ang kanyang sous chef. May maayos silang samahan sa trabaho, at malaking kawalan para sa kanya kung wala ito. Pumayag si Jian na iparating iyon sa kanyang kliyente. Samantala, habang naghihintay si Yunho sa labas, tinulungan niya ang sous chef na magbuhat ng mga gamit. Itinuro nito sa kanya ang mga herbs at spices na nakatanim sa hardin, na ginagamit nito sa pagluluto. Sa kanyang bakanteng oras, nagpunta si Jian sa bookstore ng asawa ni Semi, at nakita niya ang batang si Biol, na pilit inaabot ang isang libro. Tinulungan niya itong makuha ang libro. Nagpasalamat sa kanya ang bata, ngunit nagtalo sila tungkol sa libro. Kinailangang umalis ni Jian, dahil sa isang tawag sa telepono, at iniwan ang libro kay Biol. Pinaalalahanan niya ito na maaaring hindi nito iyon maintindihan. Kinalaunan, nalaman ni Biol na ang libro, ay isang adult picture book, at hindi angkop para sa mga bata. Nakaramdam siya ng hiya kay Jian. Bumalik si Jian sa opisina. Karaniwan niyang inihahagis ang bag sa sofa, ngunit sa pagkakataong ito, na-shoot ito sa isang bag rack na binili ni Yunho. Ang mga dokumento at pahayagan sa opisina, ay maayos na nakalatag. Ang kanyang pang-araw-araw na schedule, ay maayos na nakasulat sa isang planner. Umupo si Jian sa kanyang mesa. Ang mga kagamitan sa opisina ay maayos na nakalagay sa lugar na madali niyang maabot. May sariwang lavender din na nakalagay sa bintana ng kanyang opisina. Kinabukasan, natanggap ni Jian ang resulta ng background check sa mga empleyado, na nagpapakita ng hindi kaaya-ayang relasyon sa pagitan ng head chef at ng sous chef. Paliwanag ng mga empleyado, maraming chismis ang kumakalat tungkol sa dalawa. Ayon sa mga ito, narating lang ng sous chef ang kanyang posisyon, dahil sa koneksyon. Lalo pa ngayon na pareho silang kukunin sa bagong restaurant. Naisip ni Jian na kapag pareho silang kinuha, maaaring lumala ang mga chismis tungkol sa kanila. Maaari itong makasira sa kanilang mga karera. Kaya nagpasya siyang kunin lamang ang head chef. Sumabat si Yunho, na kanina pa nananahimik. Iginiit niya na ang investigasyon, ay batay lang sa testimonya ng mga kasamahan at empleyado, hindi ang mismong individual na sangkot. Iminungkahi niya na tanungin sila ng direkta, dahil maaaring may mas malalim iyong dahilan. Kaya naman, kinausap muli ni Jian ang head chef. Ipinaliwanag ng head chef na ang ilan ay naiinggit lamang sa sous chef, dahil napakatalino nito at dedikado sa pag-aaral ng mga sangkap. Kayang-kaya nitong mahigitan ang mga nagtapos mula sa prestihiyosong paaralan. Ito ang dahilan kung bakit pilit niyang isinasama ang sous chef, at pinili niyang huwag pansinin ang mga chismis. Napansin ni Jian na nahihirapan ang head chef, na itaas ang isang teacup gamit ang kanyang kanang kamay.
Nahihirapan din itong pihitin ang doorknob, na agad namang tinulungan ng sous chef. Pagbalik sa opisina, muling binasa ni Jian ang mga impormasyon ng head chef. Napansin niya ang 2 taon nitong pamamahinga. Natuklasan ni Yunho na ang head chef ay sumailalim sa nerve surgery sa kanyang kanang kamay. Tumugma ang panahon ng maging assistant niya ang sous chef, kasabay ng pagkawala ng head chef sa isang TV cooking show. Muling nakipagkita si Jian sa head chef. Umamin itong may problema siya sa kamay. Bagamat noong una, ay naka-recover na ito ng maoperahan, nagbalik ang sakit nito, ilang taon na ang nakararaan. Kaya naman tinutulungan ito ng sous chef. Tanging ito lang ang nakakaalam ng kanyang sekreto. Ipinaliwanag ng head chef, na maayos pa naman ang isa nitong kamay. Sumasailalim din ito sa rehabilitasyon. Umaasa itong itatago ni Jian ang sekreto nito sa kanyang kliyente, dahil ayaw nitong mawalan ng trabaho. Habang nagpapahinga, ipinagtimpla ni Jian ng kape si Yunho. Napansin nito na may sugat ang daliri niya, at nilagyan iyon ng gamot. Sinabihan siya nito na alagaan niya ang sarili. Ayon kay Jian, hindi na niya maharap na alagaan ang sarili, dahil masyado siyang busy. Pagkaraan ay inihatid na ni Yunho si Jian pauwi. Nang mapansin niyang nakatulog ito, naalala niya ang sinabi nito kanina. Hindi na muna niya ito ginising, sa halip ay umikot siya upang hayaan pa itong matulog. Nang magising ito, saka lang niya inihinto ang sasakyan. Na-appreciate nito ang pagiging maalalahanin niya, at nagpasalamat bago bumaba. Kinabukasan, ipinahayag ni Jian sa kliyente, ang isyu sa kamay ng head chef, at sa palihim na pagtulong ng sous chef. Sinabi niyang magiging mahirap para dito, na magtrabaho ng mag-isa, nang wala ang sous chef. Pagkatapos, ipinaalam ni Jian sa head chef ang desisyon ng kliyente. Nangangailangan ng restaurant ng 5-star level na head chef, at nagpas siyang kunin pa rin siya, ngunit hindi kasama ang sous chef. Tinanggap ng head chef ang kondisyon. Pero hiniling niya sa kliyente, na bigyan siya ng magaling na sous chef, na kayang magtago ng kanyang sekreto. Hindi naman ito matanggap ng sous chef, nang marinig nito ang balita. Kinompronte niya si Yunho, dahil pakiramdam niya ay nadaya siya, at naiwan sa ere. Ipinahayag niya ang kanyang mga hinaing. Mahabang panahon siyang nagsumikap. Maingat din niyang itinago ang sekreto ng head chef, at nagbuo ng mga bagong putahe. Hindi niya kayang magtagumpay bilang isang chef, kung wala ang head chef. Pinaalalahanan siya ni Yunho, na kung hindi siya magtitiwala sa kanyang sarili, hindi siya magiging masaya at matagumpay, sa kahit anuman o saan mang trabaho. Pinalakas nito ang loob niya, at sinabing isa siyang mahusay na chef. Dapat siyang magtiwala sa kanyang sariling kakayahan, sa halip na umasa sa ibang tao. Matagumpay na natanggap ang head chef. Samantala, ini-refer naman ni Jian ang sous chef sa isang food research institute, at hinikayat itong maniwala sa sariling kakayahan. Nagustuhan ng sous chef ang kanyang bagong karera, at muling nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Maayos na naresolba ang problema, kaya gumaan ang pakiramdam ni Jian. Natuwa si Yunho nang makita ang kabilang bahagi ng pagkatao niya. Ang reserbadong taong tulad niya, ay marunong din palang magpalakas ng loob ng ibang tao. Habang naglalakad pabalik ng opisina, biglang bumuhos ang ulan. Dahil palaging handa, mabilis na naglabas ng payong si Yunho. Natawa si Jian, nang makita ang kanyang pink na payong, na may cute na pambatang disenyo. Maliit lang ang payong, kaya naman nauulanan pa rin si Yunho. Sinigurado niyang maprotektahan si Jian, habang sabay silang naglalakad. Pumasok sila sa convenience store upang magpatila ng ulan. Napansin ni Yunho na mukhang natatakam si Jian sa kinakain ng mga estudyante. Mabilis niya itong pinaupo, at magilas na nagluto ng 2 mangkok ng noodles. Nilagyan pa niya ito ng sausage at keso. Maganang kumain si Jian. Pagkatapos ubusin ang noodles, nagligpit na si Yunho at sumugod sa ulan, para kunin ang sasakyan. Naiwan si Jian habang hawak ang pink na payong. Naghintay siya sa labas ng tindahan na masaya at magaan ang pakiramdam. Sa isang event, nagkita sila ni Yejin. Hinamon siya nito na daluhan ang isang selebrasyon, para sa anak ng namatay nilang kasamahang si Mr. Lee. Pilit nitong ipinaalala sa kanya ang pagkamatay ni Mr. Lee, at patuloy siya nitong sinisisi. Dahil dito, agad na nagbago ang mood ni Jian. Narinig ni Yunho ang lahat ng ito, kaya naglabas siya ng isang pares ng rubber shoes, mula sa trunk ng kotse. Inaya niya si Jian na maglakad, para gumaan ang pakiramdam nito. Nagpunta sila sa isang park. Biglang may bola ng basketball na gumulong sa paanan ni Yunho. Ipinasa niya ang bola kay Jian, na agad naman itong nasalo, at swak na naishoot. Sumali sila sa masayang laro ng mga bata. Habang naglalaro, unti-unting nakalimutan ni Jian, ang lahat ng kanyang problema. Pagkatapos maglaro, tinukso siya ni Yunho, dahil sa kanyang pagiging palaban at ayaw patatalo.
Aminado naman si Jian, at sinabing ayaw niya ang pakiramdam ng natatalo. Nangako si Yunho na mula ngayon, ay hahayaan niyang laging manalo si Jian. Pagbalik nila sa opisina, nalaman ni Semi ang pagkikita ni Jian at Yejin, kaya ikinwento nito kay Yunho ang tungkol sa malungkot na karanasan ni Jian sa dati niyang kumpanya. Gusto lamang ni Jian na mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima. Wala itong kinalaman sa pagkamatay ng kasamahan nito. Gayunpaman, isinisi ni Yejin ang lahat kay Jian. Kaya nasira ang kanyang reputasyon, na naging sanhi ng kanyang mga bangungot. Nakaramdam ng simpatsya si Yunho para kay Jian, at nangakong tahimik na susuportahan ito, at magiging haligi at lakas nito sa tuwing kakailanganin ito. Samantala, nagtatalo ang dalawang empleyado na sina Mr. Kim at Kyunghwa, dahil sa isa nilang aplikante. Kinausap ni Jian ang dalawa sa kanyang opisina. Pinuna niya ang pag-focus lamang nila sa sariling layunin, nang hindi isinasaalang-alang ang pananaw, at mas ikabubuti ng aplikante. Gayunpaman, hindi pa rin tuluyang naayos ang gusot. Sinundan ni Yunho si Mr. Kim sa rooftop. Binigyan niya ito ng inumin, at tahimik na nakinig. Ipinaliwanag ni Mr. Kim, na dati na nitong hawak ang aplikanteng iyon, at hindi pinaalam ni Kyunghwa sa kanya na kausap na nito ang aplikante. Napahiya tuloy siya, dahil nagmukhang inaagawan niya si Kyunghwa. Samantala, pakiramdam din ni Kyunghwa ay siya ang biktima. Labis siyang nagsumika para lang ma-recruit ang aplikante. Wala siyang kamalay-malay na kinakausap din pala ito ni Mr. Kim. Binigyan siya ni Yunho ng kape, at pinagaan ang loob niya. Kinalaunan, nagpaubaya na rin si Mr. Kim, dahil napagtanto niya, na mas makakabuti para sa aplikante, na mapunta sa proyekto ni Kyunghwa. Napansin ni Yunho na kahit nalutas na ang problema, ay asiwa pa rin sa isa't isa ang dalawang kasamahan. Sinabi niya ito kay Jian, ngunit hindi siya nito sineryoso, dahil hanggang ngayon, ay nakakaramdam pa rin si Jian ng pagkaasiwa sa harap ng kanyang mga tauhan. Para tulungang magkasundo ang mga kasamahan, sina Yunho, Semi at Junghon, ay nagplano ng isang welcome party para kay Yunho. Titipunin nila ang lahat para sa inuman, kung saan mas madaling mag-ayos ng mga nasirang relasyon. Walang interes si Jian sa mga ganitong kaganapan, at malinaw na sinabing hindi siya dadalo. Kinagabihan, dumalo si Jian sa isang hapunan sa bahay ng investor na si Mr. Wu, kung saan pinuri nito ang kanyang mga kakayahan. Ayon dito, pinagtrabaho nito sa kanya ang anak na si Junghon, para matulungan ito at matrain ng maayos. Sinubukan din itong hikayatin si Jian, na magkaroon ng relasyon sa anak nito. Sa kasamaang palad, hindi interesado si Jian kay Junghon. Nang sumunod na araw, may ipapakuha sana si Jian kay Yunho, pero napagtanto niyang siya na lang ang tao sa opisina, at madilim na sa labas. Pagtingin niya sa kanyang telepono, nabasa niya ang ilang mensahe mula kay Yunho. Ipinadala nito ang lokasyon kung saan gaganapin ang team dinner, at umaasa itong pupunta siya. Noong una, hindi niya ito pinansin, ngunit hindi siya mapakali sa huli nitong mensahe, na nagsasabing maghihintay ito sa kanya. Masaya ang lahat sa restaurant, habang masigla silang nag-uusap at nag-iinuman. Sinadya ni Yunho na pagtabihin ang dalawang kasamahan na may tampuhan. Noong una, naaasiwa si Kyunghwa, hanggang sa nag-joke si Mr. Kim, na tanging siya lang ang nakaintindi at natawa. Nag-usap sila ng masinsinan tungkol sa kanilang mga pagkakamali. Sa wakas ay tuluyang nalutas ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Lumabas si Yunho para tawagan si Biol, na naglalaro sa bahay ni Soo-yeon. Ipinasa ni Biol ang telepono kay Soo-yeon. Humingi si Yunho ng paumanhin, dahil naabala ito sa pag-aalaga sa kanyang anak. Pero hinimok lang siya nito, na magsaya sa kanilang pagtitipon, at tinapos na ang tawag. Namula si Soo-yeon at kinilig sa maikling sandali ng pakikipag-usap sa taong gusto niya. Wala namang kaalam-alam si Yunho sa kanyang nararamdaman. Maya-maya, dumaan ang isang truck ng bumbero, at bigla siyang natigilan. Nagbalik ang mga alaala niya, nang matrap siya sa sunog, noong bata pa siya. Nalulunod na siya sa nakakatakot na bangungot ng mga alaala, hanggang sa napabalik siya sa realidad, nang tawagin siya ni Jian. Napansin ni Jian ang kakaiba niyang kilos, at tinanong kung ayos lang siya. Bago pa makasagot si Yunho, naglabasan na ang lahat sa restaurant, at lumapit sa kanila. Nagyaya ang mga ito na pumunta na sa susunod na venue. Samantala, tumakas si Junghon sa team dinner, at bumalik sa opisina. Dala nito ang paboritong merienda ni Jian, at umaasang maaabutan ang dalaga roon. Sa kasamaang palad, wala na siyang naabutan sa opisina. Lingid sa kanyang kaalaman, si Jian, na kadalasang ayaw sa maingay na pagtitipon, ay nahikayat ni Yunho na dumalo sa kasiyahan. Pumunta ang grupo sa isang KTV. Na out of place si Jian, at nakaramdam ng pagkaasiwa. Nakatuon naman kay Jian ang buong atensyon ni Yunho, na nasa kabilang mesa.
Sa kagustuhang baguhin ang imahe ni Jian sa mga empleyado, pinapila ni Semi ang lahat, para makipag-inuman sa kanya. Dahil sa sunod-sunod na pag-inom, mabilis na nalasing si Jian. Habang nahihilo niyang kinuha ang isa pang inumin, biglang kinuha ni Yuno ang baso sa kanya, at ito na ang uminom. Pagkatapos ng party, inalalayan ni Yunho ang lasing na si Jian. Pinaupo niya ito sa upuan sa gilid ng kalye, habang pumapara siya ng taxi. Pagbalik niya, wala na si Jian. Tinanong niya si Semi kung nakita niya kung saan nagpunta si Jian. Tiniyak ni Semi na wala siyang dapat ipag-alala, dahil sa tuwing nalalasing si Jian, palagi lang itong bumabalik sa opisina, para doon matulog. Dahil nag-aalala pa rin, mabilis na tinungo ni Yuno ang opisina. Nadatnan niya si Jian na natutulog sa sofa. Isinara niya ang bintana para hindi ito sipunin. Nang magising si Jian, napansin niyang nakakumot na siya, at nakatulog na si Yunho sa tabi niya. Dahil nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol, hindi niya natiis na masuyong hawakan ang mukha nito. Hindi na niya napaglabanan ang matinding pagkaakit sa gwapo nitong mukha. Nang sandaling iyon, iminulat ni Yunho ang kanyang mga mata. Masuyo silang nagkatitigan, habang naririnig ang mabagal na paghinga ng isa't isa. Dahan-dahan silang naglapit. Ngunit bago tuluyang magdikit ang kanilang mga labi, nawala ng malay si Jian sa bisig ni Yunho. Nang magising si Jian kinabukasan, nagulat siya matapos malinaw na maalala, ang isang eksena ng pagkakalapit nila ni Yunho. Hindi siya sigurado kung nangyari talaga iyon, o isang panaginip lang. Tinanong niya si Semi, kung bumalik pa si Yunho sa opisina, pagkatapos ng team dinner. Sinabi naman sa kanya ni Semi, na pinauwi na nito si Yunho, kaya malamang na hindi na ito nagpunta pa sa opisina. Ngunit hindi pa rin mapalagay si Jian. Kaya kaswal na tinanong niya si Yunho, kung pumunta ba ito sa opisina ng nagdaang gabi. Sa pag-aalalang makaramdam ng pagkaasiwa si Jian, nagsinungaling si Yunho, at sinabing dumiretso na itong umuwi sa bahay, pagkatapos ng team dinner. Medyo napanatag si Jian sa sagot ni Yunho, ngunit hindi nagtagal, ay napansin niyang nawala ang sticker na dating nakadikit sa phone nito. Hindi niya namalayan, na unti-unti na palang nakakapasok si Yunho sa kanyang puso. Minsan ay natagpuan na lang niya ang sarili, na naiguhit na pala niya ang mukha ni Yunho sa kanyang notebook habang iniisip ito. Habang nag-uusap ang dalawa niyang empleyado tungkol sa isang gwapong celebrity, malakas niyang nasabi ang mga katagang, sobrang gwapo, habang matiim siyang nakatitig kay Yunho. Upang maiwasang tuluyang mahulog kay Yunho, sinadya ni Jian na dumistansya dito. Umalis siya papuntang bookstore at hindi ito isinama. Doon, muli niyang nakita si Biol. Nilapitan siya nito, dahil nagustuhan siya nito matapos ang una nilang pagkikita. Niyaya siya nitong magmeryenda sa isang convenience store, at naging magkaibigan. Kinalaunan, isang kliyente mula sa luxury goods company, ang nagpahanap ng isang brand authentication expert. Itinalaga niya ang project kay Kwang Hee, na maraming alam at mahilig sa mga luxury brands. Nakapili si Kwang Hee ng 3 kandidato. Isang opisyal ng customs, na bihasa sa pagtukoy ng mga peke, isang sikat na online authenticator, na madalas makita sa mga TV shows, at isang duty-free shop manager, na may maraming taon ng karanasan. Sinabi ni Jian na ang customs officer ang nagustuhan at napili ng kliyente, at inutusan si Kwang Hee na i-recruit ito kaagad. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pakikipag-usap, nag-offer ang kalaban nilang kumpanya ng mas mataas na sahod, at sinulot ang kandidato. Inutusan siya ni Jian, na ipagpatuloy ang paghahanap ng iba pang kandidato. Sa takot na matanggal sa trabaho, tumawag siya sa iba't ibang ahensya, para maghanap ng karapat-dapat na kandidato. Para mabawasan ang pagkabalisa ni Kwang Hee, nagyaya si Yunho sa isang coffee shop. Sa tapat ng coffee shop ay isang car repair shop. Nagbigay iyon ng ideya kay Yunho. Iminungkahi niya kay Kwang Hee, na ang isang dalubhasa sa pagkukumpuni ng mga luxury goods, ay maaari ding maging isang mainam na brand authenticator. Ipinarating ni Kwang Hee ang ideyang ito kay Jian, at nagustuhan naman nito iyon. Sinabihan siya nitong ipagpatuloy ang kanyang plano. Matapos ang mahabang oras ng paghahanap, sa wakas ay nahanap nila ang repair expert ng mga luxury goods. Si Mrs. Cho ay may 37 taong karanasan sa pagkukumpuni ng mga luxury goods. Ang anumang bagay na inayos nito, ay nagmumukhang bago. Agad nitong nakikilala ang brand ng isang handbag, sa pamamagitan lamang ng paghawak sa produkto. Matapos malaman ang tungkol sa repair expert, agad itong pinuntahan ni Jian para pag-usapan ang isang oportunidad, na makapagtrabaho ito sa isang malaking kumpanya. Nag-atubili si Mrs. Cho, dahil elementarya lamang ang kanyang natapos, at tanging ang maraming taon ng karanasan sa pagkukumpuni lang, ang kanyang maipagmamalaki. Natatakot siya na baka hindi siya angkop na magtrabaho sa opisina.
Pinalakas ni Jian ang kanyang loob, at sinabing ang mahabang panahong ginugol niya sa pagkukumpuni ng mga luxury goods, ay ang pinakamahusay na patunay ng kanyang halaga at abilidad. Binanggit din ni Yunho kung gaano ka-espesyal ang kanyang mga kamay. Ang isang taong tulad niya na may ganoong kasanayan, ay karapat-dapat magkaroon ng higit pang mga oportunidad. Binigyan siya ni Jian ng sapat na oras para pag-isipan ang kanilang proposal, at hiniling sa kanya, na agad na makipag-ugnayan kapag nakapagdesisyon na siya. Isang gabi, nag-overtime sina Jian at Yunho sa opisina. Nakita ni Jian ang sticker mula sa phone ni Yunho sa sahig, at pinulot iyon. Muli niyang naalala ang eksena ng pagkakalapit nila ni Yunho ng gabing iyon. Napagtanto niyang hindi iyon panaginip, kundi totoong pangyayari. Ibinalik niya ang sticker kay Yunho, at tinanong ito kung ano ang naaalala nito ng gabing iyon. Tinanong siya ni Yunho pabalik, kung ano ang gusto niyang alalahanin nito. Iminungkahi ni Jian na magpanggap na lang silang hindi nangyari ang insidente. Nagkasundo sila, para na rin pigilan ang kakaiba nilang damdamin, at bumalik sa normal ang kanilang propesyonal na relasyon. Gayunpaman, pareho silang hindi mapakali. Sa kanya-kanya nilang mga bahay, malalim silang napaisip, habang nagsisimula ng lumalim ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Nang araw na iyon, mayroong camping event si Biol, at magpapalipas ito ng gabi sa paaralan. Biniro pa nito ang ama na maghanap ng kadate, habang wala ito. Nang malaman ito ni Semi, inimbitahan niya sina Yunho at Junghon na maghapunan sa kanyang tahanan. Ngunit may reklamo si Junghon sa kanyang luto, at biniro siya na kasing tigas ng bato ang kanyang braised pork. Nang marinig ito ni Yunho, inimbitahan niya ang dalawa sa kanyang bahay, at nagpresentang ipagluluto sila. Gayunpaman, nang ipaalam ito ni Semi kay Jian, mahigpit siyang tumanggi, at sinabing hindi siya pupunta. Kinikayat siya ni Semi, at sinabing ito ay isang magandang pagkakataon, para makipag-bonding sa mga kasamahan. Iminungkahi nito na magdala siya ng cake, at dumating sa oras. Inimbitahan din siya ni Yunho, dahil gusto nitong ipagluto siya ng mga lutong bahay. Kinahapunan, nakipagkita si Jian sa isang kliyente, at nang matapos sila, bumuhos ang malakas na ulan. Umuwi siyang gutom, ngunit walang laman ang kanyang refrigerator. Malamig at tahimik din ang kanyang malaking silid. Naalala niya ang imbitasyon ni Yunho na ipagluluto siya nito. Bitbit ang isang cake, nagpunta siya sa bahay ni Yunho. Makalipas ang ilang pag-aatubili, pinindot niya ang doorbell. Nagulat si Yunho nang makita siya. Napansin naman ni Jian, na walang ibang tao sa bahay nito. Ipinaliwanag ni Yunho na hindi natuloy ang pagtitipon, dahil sa ulan. Napag-usapan nila itong lahat sa group chat, ngunit hindi naman kasali si Jian doon. Dahil sa pagkapahiya, mabilis niyang isinara ang pinto at umalis. Ngunit hinabol siya ni Yunho, at kinuha ang cake mula sa kanyang kamay. Niyaya siya nitong manatili para sa hapunan. Kinakabahang umupo si Jian sa sofa, at sumulyap kay Yunho na abala sa kusina. Ang malapad nitong likod ay naghatid sa kanya ng matinding pang-akit. Nang matapos si Yunho sa paghahanda, sari-saring putahe ang inihain nito sa kanya. Nang tikman iyon ni Jian, napahanga siya sa galing nitong magluto. Hindi niya napigilan ang sarili at maganang kumain, hanggang sa naubos niya ang bawat pagkain. Pagkatapos ng hapunan, taos-puso niyang pinuri ang galing ni Yunho sa pagluluto. Ngunit nagulat siya nang hawakan ni Yunho ang kanyang kamay. Pinuri din nito ang kanyang kahusayan sa trabaho, at tinatakan ang kamay niya ng reward stamp. Naantig ang kanyang puso sa ginawa nito. Biglang nakatanggap si Yunho ng tawag mula kay Biol, at sinabihan si Jian na magpahinga muna siya sa sofa. Pagkatapos kausapin ang anak, bumalik si Yunho sa sala, at nakita si Jian na nakatulog na sa sofa. Maingat niyang inayos ang pagkakahiga nito, at kinumutan. Hinayaan niya itong matulog at makapagpahinga. Nang magising si Jian, laking gulat niya nang makitang sumikat na ang araw, at napagtantong nasa bahay pa rin siya ni Yunho. Nagmadali siyang bumangon, at aksidenteng natapakan ang kamay ni Yunho. Doon pala ito nakatulog sa paanan niya habang binabantayan siya kagabi. Pinakalma siya nito mula sa isang bangungot, sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Nang mapagtantong malapit nang umuwi si Biol mula sa paaralan, nagmamadali silang tumakbo papunta sa elevator, para makaalis si Jian nang walang nakakapansin. Gayunpaman, pagbukas ng elevator, tumambad sa harap nila sina Biol, Sojun at Suyon. Nagpanggap silang hindi magkakilala, at nagkasabay lang sa pagbaba. Tumabi si Yunho, itinulak si Jian, at pasimpleng ibinigay ang bag sa kanya, para hindi siya mapansin ni Biol. Napaisip si Biol na parang pamilyar sa kanya ang babae, ngunit hindi lang niya maalala. Nagulat si Jian nang matuklasan na ang bago niyang kaibigang si Biol, ay anak pala ni Yunho. Napagtanto niya na hindi nga malayong mangyari iyon, dahil parehong kagiliw-giliw ang mag-ama. Tinitigan niya ang reward stamp sa kamay niya, at nag-atubiling burahin ang anumang bakas na may kinalaman kay Yunho.
Sa elevator pagpasok ng opisina, tinanong ni Jian si Yunho kung may nasabi ba si Biol na kakaiba. Nakahinga siya nang malamang hindi siya nito nakilala, at nagpas siyang hindi muna sabihin kay Yunho ang relasyon nila ni Biol. Nagpas siya ang repair expert na si Mrs. Cho, na tanggapin ang alok ni Jian na magtrabaho sa Luxury Goods Company. Nagulat si Jian sa mabilis nitong pagtanggap, habang pinuri naman ni Semi sina Yunho at Kwang Hee para sa kanilang partisipasyon. Pasimpleng inilipat ni Jian ang usapan kay Yunho. Tinanong niya si Semi kung kailan ito naging single father. Ipinaliwanag ni Semi na nakipagdiborsyo sa asawa si Yunho, bago pa mag-isang taong gulang si Biol. Kilala silang magkasintahan noong nasa kolehiyo pa lang sila, at nagpakasal agad pagkatapos makagraduate. Inasahan ng lahat na magiging masaya ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, ang kanilang pagsasama ay maagang natapos, at ang mga dahilan ay hindi nila ipinaalam. Naging desidido si Yunho na palakihin si Biol ng mag-isa, at pinatunayan ang pagiging mabuti niyang ama. Kinagabihan, habang nakikipaglaro si Yunho sa anak, sinabi ni Biol na may gusto itong ipakilala sa kanya na magandang babae, na nakilala niya sa bookstore. Masaya si Yunho na may bagong kaibigan ng anak. Kinabukasan, ipinakita ni Jian ang impormasyon ng repair expert sa kanyang kliyente. Nang makitang elementarya lang ang natapos nito, pinagdudahan ng CEO ang kakayahan nito, at kinwestiyon din ang kapasidad ni Jian sa pagpili ng mga kandidato. Tiniyak ni Jian sa kliyente, na maaari nilang subukin ang mga kasanayan ni Mrs. Cho, sa pagkukumpuni. Nang sandaling iyon, inireport ng isang tauhan, na ang ibang mga nagbebenta ng luxury goods ay nagpost online, at inaakusahan sila na peke ang mga bag na kanilang itinitinda. Nabahala ang CEO sa isyung ito, kaya ipinagpaliban muna ang interview sa kandidato. Ngunit hindi nagtagal, dumating na ang repair expert. Ipinakita sa kanya ni Yunho ang mga online post, at ipinaliwanag ang dahilan ng pagkaantala ng interview. Maingat na sinuri ni Mrs. Cho ang larawan ng mga bag. Natukoy nito na ang mga ito ay tunay, at hindi peke. Ipinaliwanag ito ni Jian sa CEO. Pagkatapos ay nagdala ang CEO ng isang bag na ibinalik ng kliyente upang maipasuri. Matapos masusing suriin ang texture ng bag, ang tahi, at leather coating, nakumpirma ni Mrs. Cho na ito ay tunay. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pinili ng CEO na pagkatiwalaan ang kanyang pagsusuri. Naglabas ito ng opisyal na pahayag ng pagkondena sa mga tsismis, at ipinadala ang bag sa manufacturer para sa karagdagang beripikasyon. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Jian si Biol na mag-isang pinapanood ang pusa sa labas ng bookstore. Naisip ni Biol na katulad niya ang pusa, na inabandona din ng ina. Nakaramdam ng lungkot si Jian para kay Biol. Ipinagtapat niya dito, na ang sarili niyang ina ay namatay ng maaga, pero napalaki siya ng maayos ng kanyang ama. Napangiti si Biol sa sinabi niya, at biglang hinabol ang pusa. Nakatanggap si Yunho ng tawag mula kay Jian. Nang malaman niyang kasama nito si Biol, agad siyang sumugod sa ospital. Ipinaliwanag ni Jian, na nasagasaan si Biol ng bisikleta, habang hinahabol nito ang pusa. Natapos na itong gamutin, pero para makasiguro, pinasailalim niya rin si Biol sa mga karagdagang pagsusuri, at hinihintay na lang ang mga resulta. Ipinakilala ni Biol si Jian sa ama, bilang kaibigan nito, na nakilala sa bookstore. Matamang napatingin si Yunho kay Jian, at namangha sa naging koneksyon ng dalawa. Bago umalis, dinalhan ni Jian ng hapunan si Yunho. Nang makita niyang sinisisi nito ang sarili, dahil hindi nito naalaga ang mabuti si Biol, pinalakas niya ang loob nito. Tiniyak niyang isa siyang mabuting ama, at palaging nasa tabi ni Biol sa lahat ng oras na kailangan siya nito. Nais pa sana ni Jian na hawakan ang kamay ni Yunho, para bigyan pa ito ng dagdag na suporta, ngunit nag-alinlangan siya. Sa huli, nawalan siya ng lakas ng loob na gawin iyon. Hindi nagtagal, naglabasan ang mga online post, na kumukwestiyon sa kakayahan ni Mrs. Cho, sa pagsusuri ng mga luxury brands. Mas marami kasing experts at influencers ang nagsasabing peke ang bag. Lumikha ito ng negatibong publisidad para sa kumpanya ng luxury goods, at kay Mrs. Cho. Agad na nagpunta sina Jian at Yunho sa shop ni Mrs. Cho. Matapos makita ang balita, nag-aalalang tinanong sila ng anak ni Mrs. Cho, kung mananagot ang kanyang ina, kapag napatunayang peke nga ang bag. Tiniyak sa kanya ni Jian na wala itong magiging pananagutan. Dahil sila ang nagrekomenda kay Mrs. Cho, ang kumpanya nila ang sasalo ng responsibilidad kung sakali. Gayunpaman, kung mali nga ang pagsusuri ng kanyang ina, maaaring mawala ang pagkakataon nito na matanggap sa trabaho. Ayon sa anak ni Mrs. Cho, matagal na niyang pinapatigil ang ina sa trabaho, at isarado na ang shop nila, dahil ayaw na niyang mahirapan pa ang kanyang ina. Ngunit ayaw nitong makinig, kaya humantong sa ganitong sitwasyon. Masu yung sinabi ni Yunho sa kanya, na sa loob ng 37 taon nitong karera bilang isang repair expert,
2 taon lang na nagpahinga si Mrs. Cho, at iyon ay nang ipanganak siya. Nabanggit nito na masaya ito sa tuwing naaamoy ang amoy ng leather. Nagpapahiwatig ito na ang trabaho ay hindi lamang tungkol sa pagkita ng pera, ngunit tungkol sa saya at pride nito sa trabaho. Naunawaan na ngayon ng anak ni Mrs. Cho ang damdamin ng kanyang ina, at ipinahayag ang kanyang buong paniniwala na hindi ito nagkamali sa ginawa nitong pagsusuri. Ginugol nito ang buong buhay sa pag-aaral at pagkatuto, at mapagkakatiwalaan ito sa anumang bagay. Handa niyang suportahan ang ina sa lahat ng gustong gawin nito. Natanggap ng CEO ang authentication certificate mula sa manufacturer, na nagpapatunay na orihinal ang bag at hindi peke. Tuwang-tuwa ito at labis na nagpasalamat kay Mrs. Cho. Formal niya itong inimbitahan na magtrabaho at maging bahagi ng kumpanya. Nagkatinginan at napangiti sina Jian at Yunho. Damang-dama nila ang tagumpay, hindi lang dahil matagumpay nilang napabulaanan ang mga chismis, kundi nakakilala pa sila ng isang napakahusay na individual. Nang paalis na sila, hinabol sila ni Mrs. Cho para pasalamatan sila, sa pagtulong sa kanya na maipagpatuloy ang pangarap niyang trabaho. Binigyan nito si Jian ng handmade card holder, at si Yunho ng 2 tiket sa isang concert na inorganisa ng anak nito. Pagbalik sa opisina, nakasalubong nila si Junghon, na napapansin na ang pagkakalapit ng dalawa. Tinanong nito si Jian kung ano ang halaga ni Yunho para sa kanya. Ayon kay Jian, si Yunho ay sekretarya lamang niya. Ngunit kinagabihan, hindi siya makatulog. Naisip niya kung gaano kasarap ang naging tulog niya sa sofa ni Yunho, nang gabing magpunta siya sa bahay nito. Wala sa isip na tinawagan niya ang numero nito, ngunit agad niya itong ibinaba. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Nang makitang tumatawag si Yunho, nilakasan niya ang loob at sinagot ito. Tinanong niya kung ano ang modelo ng sofa nito. Sinabi ni Yunho na i-check muna nito. Iminungkahi ni Yunho na subukan niyang uminom ng mainit na gatas, para makatulong sa kanyang pagtulog. Ngunit nanlulumong sumagot si Jian, dahil wala siyang gatas sa bahay. Napuno ng hindi maipaliwanag na damdamin sa pagitan nila, habang pareho silang nag-aatubiling tapusin ang tawag. Pakiramdam nila ay magkaharap lang sila habang nag-uusap. Napagkasunduan nilang magkita pagkatapos ng trabaho, para dumalo sa concert. Kinabukasan, nagbihis ng maganda si Jian, ngunit sa kasamaang palad, isinama ni Junghon si Yunho para makipagkita sa isang kliyente. Buong araw itong wala sa opisina. Sabik siyang naghintay kay Yunho sa concert venue. Sa paglipas ng mga oras, unti-unti na siyang nakaramdam ng pagkadismaya, dahil malapit nang magsimula ang concert, ngunit wala pa rin ito. Papasok na sana siya ng mag-isa, nang makita niya ang paparating na si Yunho. Napakakisig nito habang papalapit sa kanya. Matiim silang nagkatitigan. Kahit hindi sila magsalita, kitang-kita sa kanilang mga mata, ang espesyal na nararamdaman para sa isa't isa. Pagkaupo, bumilis ang tibok ng puso ni Jian. Pilit niyang pinipigilan ang sarili, na hawakan ang kamay ni Yunho. Maya't-maya ang panakaw na pagsulyap niya dito, at nawala na ang interes sa konsyerto. Ganon din naman si Yunho. Nang magtama ang kanilang mga mata, kumalat ang kakaibang sensasyon sa kanilang katawan. Pagkatapos ng konsyerto, pumunta si Jian sa restroom para pakalmahin ang kanyang emosyon. Pinaalalahanan niya ang sarili na pigilan ang nararamdaman. Paglabas niya, nakita niya si Yunho na naghihintay sa kanya, at muli na naman siyang naakit dito. Habang naglalakad patungo sa parking lot, pinag-usapan nila ang panahon ng kanilang kabataan, noong nag-aaral pa sila. Naghatid ng mga ngiti sa kanilang mukha ang pagbabalik tanaw. Sa kanilang paglalakad, hindi sinasadyang nagkakabangga ang kanilang mga kamay, na parabang tinutukso silang maghawak ng mga kamay. Isang lalaki ang lumapit sa kanila, at nakiusap kay Yunho na kuhanan ng larawan silang buong pamilya. Malugod namang pumayag si Yunho, habang nakangiting pinanood sila ni Jian. Bilang pasasalamat, nagpresenta ang batang babae na kunan sila ng larawan. Asiwa silang tumayo magkatabi, at nahihiyang ngumiti, para sa unang larawan nila na magkasama. Pag-uwi, natanggap ni Jian ang larawan mula kay Yunho. Kahit medyo malabo ang kuha, natuwa pa rin siya, at agad niya yung sinave sa kanyang telepono. Nagpadala siya ng mensahe dito at sinabing naging maganda ang araw niya, at nag-enjoy siya. Simula nang mapagtanto ang nararamdaman niya para kay Yunho, nagkaroon ng maraming pagbabago kay Jian. Sa opisina, hindi niya namamalayang panay ang pagsulyap niya kay Yunho. Kapag nakita niya itong paparating, pipigilan niya ang pagsara ng elevator, para lang makasabay ito. Pinalitan pa niya ang nakasanayang kainin, at ginaya ang mga gusto nitong pagkain. Ipinatawag siya ni Mr. Wu, at ipinaalam nito sa kanya, na ang Korean Investment Corporation na sakop ng gobyerno, ay may balak na maghanap ng bago nitong kinatawan, at gustong kumuha ng rekomendasyon mula sa isang headhunting firm. May kilala si Mr. Wu na angkop para sa posisyon.
Kiniling nito kay Jian, na irekomenda niya ang taong iyon, at ito na ang bahala sa lahat. Mariing tumanggi si Jian, dahil palagi niyang sinusunod ang kanyang mga prinsipyo pagdating sa kanyang trabaho. Naniniwala siya na kapag hindi na naging patas, at nawalan na ng integridad ang isang headhunting firm, wala na itong halaga. Kahit na si Mr. Wu ang pangunahing investor ng kumpanya, iginiit pa rin ni Jian na patakbuhin ang kumpanya, ayon sa sarili niyang pamamaraan. Pagkaalis ni Jian, nakipagkita si Yejin kay Mr. Wu, at nagpresentang pangasiwaan ang recruitment para sa Korean Investment Corporation. Nangako siyang susundin ang mga kagustuhan nito. Bilang kapalit kapag nagtagumpay siya, hiniling niya kay Mr. Wu, na ilipat nito sa kanya ang pamamahala sa kumpanya ni Jian, at palitan ito bilang CEO. Samantala sa opisina, kinakaharap nila ang isang kaso, kung saan ang nag-iibigang magkatrabaho ay naghiwalay, at gustong magpalipat ng ibang trabaho. Dahil dito, nagkaroon ng diskusyon ang mga empleyado, at nagbigay ng kanya-kanyang opinyon tungkol sa office romance. Interesado si Jian na marinig ang opinyon ni Yunho, kaya lang ay nasa meeting siya, kasama si Junghun at Semi. Pilit niyang sinusubukang basahin ang galaw ng mga labi nito, para malaman ang sinasabi, ngunit hindi niya iyon makita ng mabuti. Habang nakikipag-usap si Jian sa isang kliyente, nawala ang atensyon niya dito, at napatitig sa parating na si Yunho, na naghatid lang ng mga dokumento. Nabalik lang siya sa realidad, matapos siyang tawagin ng 2 beses ng kliyente. Pagbalik sa opisina, pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang estado. Napagtanto niya na ang distraction niya kay Yunho ay lubhanang nakakaapekto sa kanyang trabaho. Pinuntahan niya si Semi, at sinabing gusto niyang magpalit ng bagong sekretarya. Nagulat si Semi at tinanong kung may nagawang pagkakamali si Yunho. Dahil ayaw niyang malantad ang nararamdaman niya para kay Yunho, mabilis niyang binawi ang kanyang sinabi. Nag-alala si Semi, kaya kinausap niya si Yunho. Nalungkot si Yunho sa nalaman. Habang inihahatid si Jian pauwi, tinanong niya ito kung ano ang nagawa niyang pagkakamali. Hindi na napigilan ni Jian ang sarili, at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para dito, na nagresulta sa mga pagbabago niya at kakaibang mga ikinikilos. Humingi siya ng paumanhin kay Yunho, at hiniling na kalimutan ang kanilang napag-usapan, at pagtuunan na lang ng pansin ang trabaho. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong sumagot, at agad nang umalis. Pagdating sa bahay, patuloy lang na nabalisa si Yunho, at pinag-isipan kung ano ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, sinadya ni Jian na iwasan si Yunho. Hindi niya ito isinama sa pakikipagkita niya sa mga kliyente. Hindi rin niya kinain ang mga pagkaing binili nito para sa kanya. At hindi na rin siya nagpahatid dito pauwi. Bagamat nagkaroon ng distansya sa pagitan nila, hindi pa rin nila maiwasang palihim na sulyapan ang isa't isa. Napansin ni Junghun ang kakaibang ikinikilos ng dalawa. Napagtanto nito na gusto nila ang isa't isa. Nang magkaroon ng meeting si Jian sa labas, naglakas loob si Yunho na samahan siya. Tumanggi si Jian, sa takot na lalo pang lumalim ang damdamin niya para dito, kapag napag-isa sila. Nang makita iyon ni Junghun, sinadya nitong ayusin ang kwelyo ni Jian sa harap ni Yunho, at nagpresentang ihatid siya. Tinukso pa niya si Yunho, at sinabing aalagaan niyang mabuti si Jian, dahilan para mabahala si Yunho. Tinanong siya ni Junghun, kung may gusto siya kay Yunho, dahil kakaiba ang mga ikinikilos niya sa harap nito. Mariing tumanggi si Jian. Habang kumakain, nagpahayag si Junghun ng pag-asam, na sana ay mapansin siya ni Jian. Marahan siyang tinanggihan ni Jian. Mas gusto nitong mapanatili ang kanilang propesyonal na relasyon, kaysa magkaroon ng pagkaasiwa, dahil sa pagkakaroon ng romantikong relasyon. Dahil nabasted, malungkot siyang nagpunta sa kindergarten, para bisitahin ang hipag niya. Doon ay nakita niya si Suyon. Nag-usap sila, at nalaman niya na katulad din niya ito, na umiibig ng walang katugunan. Nagpasya silang uminom para maglabas ng sama ng loob. Masakit ang ulo ni Suyon nang magising kinabukasan. Bigla niyang naalala, na nagpadala siya ng mensahe kay Yunho, nang nagdaang gabi. Mabilis niya itong tinawagan para magpaliwanag, at sinamantala ang pagkakataon, na anyayahan ito na manood ng pelikula. Samantala, nakipagkita si Jian sa isang kliyente at nagpahatid kay Yunho. Pinaiwan na niya ito sa sasakyan, dahil sandali lang siya. Pagbalik niya, nadatnan niya itong natutulog sa kotse. Buong pagmamahal niya itong tiningnan, at tumayo sa tabi ng kotse, upang protektahan ito mula sa sikat ng araw. Binisita ni Yunho ang kaibigan para magbahagi dito, na may nararamdaman siya para sa isang tao, ngunit nag-aalangan siyang umamin, dahil sa kanyang responsibilidad kay Biol, at magkaiba ang kanilang estado. Natatakot siya na puro paghihirap lang ang maidulot niya dito. Pinayuhan siya ni Kang Sok na buong tapang niyang harapin ang kanyang damdamin, kaysa magsisi sa bandang huli. Iminungkahi nito na ipakita lang niya ang kanyang sinseridad sa taong nagugustuhan, dahil baka ito lang din naman ang kailangan nito.
Kinalaunan, muling nakita ni Jian si Biol sa bookstore. Tuwang-tuwang ibinahagi ni Biol ang plano ng kanyang ama, na manood ng pelikula kasama si Soo-yeon. Iginiit pa ni Biol na isa iyong date. Nakaramdam naman ng selos si Jian. Pagbalik niya sa opisina, nakita niya si Yunho na patuloy pa ring nagtatrabaho. Malamig niya itong sinabihan, na huwag ng pag-aksayahan ng panahon ang mga dokumento, dahil may iba pang dapat gawin. Ramdam ni Yunho ang panlalamig nito, ngunit mas gusto niyang manatili. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho, para mas matagal itong makasama. Dahil silang dalawa na lang ang natitira, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa opisina. Pareho silang hindi mapakali, at panay ang panakaw na sulyap sa isa't isa. Hanggang sa magtama ang kanilang mga mata, na punong-puno ng emosyon. Hindi na napigilan ni Yunho ang sarili. Tumayo siya para magtapat kay Jian. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, isang tawag mula kay Soo-yeon ang nagpaalala sa kanya, na may usapan silang magkita sa sinihan. Nang marinig ito ni Jian, naiinis na tinalikuran niya si Yunho. Nang makita ni Yunho ang pagtalikod niya, umalis itong bigo, at napilitang puntahan si Soo-yeon. Sa harap ng sinihan, naalala niya ang payo ng kanyang kaibigan, tungkol sa pagkakaroon ng tapang, kaysa manghinayang. Mabilis niyang pinaikot ang kanyang sasakyan. Samantala, nakatayo si Jian sa may bintana, habang inaalala ang lahat ng mga sandaling nakasama si Yunho. Nakaramdam siya ng matinding pagnanais, na pigilan itong mapunta sa iba. Agad niyang kinuha ang bag, at nagmamadaling lumabas. Bumalik si Yunho sa opisina, ngunit wala na si Jian. Ngunit nakita niya ang screen ng computer nito na nasa movie search page. Napagtanto niya kung saan niya ito maaaring makita. Masusi niya itong hinanap sa mga kalsada, at nakita si Jian sa kabilang bahagi. Tinawagan siya nito, at pinakiusapang huwag siyang manood ng pelikula, kasama si Soo-yeon. Nagmadali siyang lumapit kay Jian, at mariing niyakap ito. Kinalikan siya ni Jian, na nagpapahayag ng matinding damdamin nito para sa kanya. Naupo sila sa isang bench, at nagbahagi ng kanilang nararamdaman. Noon, kontento at na-enjoy ni Jian ang pag-iisa, pero mula nang makapasok siya sa bahay ni Yunho, naramdaman niya ang kakaibang init na hatid nito. Napagtanto niya na ang bahay niya ay isang simpleng bahay lamang, at hindi isang tahanan. Kaya lalong niyang ginustong mapalapit kay Yunho, dahil sa init na hatid nito. Para naman kay Yunho, inakala niya na hindi na siya iibig pang muli. Noong una ay pilit niyang pinipigilan ang nararamdaman para kay Jian. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang nahuhulog kay Jian, at wala nang saysay, kung pilit pa niyang itatanggi iyon sa sarili. Sa kanilang pag-uwi, mariing tinitigan ni Jian si Yunho, habang hinahangaan ang gwapong mukha nito. Pagdating sa bahay, gusto pa sana ni Yunho na manatili, para makasama si Jian ng mas matagal. Ngunit mariin na nitong isinara ang pinto ng kotse, para pigilan siyang bumaba, dahil baka hindi na siya nito paalisin. Pag-uwi ni Yunho sa bahay, maingat niyang tinanong si Biol, kung malulungkot o magagalit ba ito sakali mang may magustuhan na siyang iba. Taliwas sa inaasahan, na-excite pa ito na makita siyang makipag-date, dahil ikatutuwa nito ang makitang masaya ang ama. Nakaramdam si Yunho ng kasiyahan at lakas ng loob, dahil sa suporta ng anak. Samantala, niyaya ni Soo-yeon si Jung-hoon para uminom. Dinamayan nila ang isa't isa, dahil pareho silang sawi sa pag-ibig. Lumalim ang kanilang pag-uusap at pagbabahagi ng buhay. Nabanggit ni Jung-hoon ang biglaang pagkamatay ng kanyang kapatid. Tanging ito lang ang kasundo niya sa pamilya. Si Soo-yeon naman ay sinalo ang responsibilidad sa pag-aalaga sa kanyang pamangkin, pagkatapos maaksidente ng kanyang kapatid at bayaw. Hindi naman niya iniintindi ang matawag na isang dalagang ina, kundi mas nag-aalala siya sa mararamdaman ng pamangkin, kapag nalaman nito na hindi siya ang tunay nitong ina. Nang may bahagi ang kanya-kanyang mga kahinaan, nabawasan ang kanilang kalungkutan, at nagsimulang magkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Yunho kay Soo-yeon, dahil hindi natuloy ang panunood nila ng pelikula. Tinanong siya nito kung dahil iyon kay Jian, at napapangiti siyang tumango. Nang makita nito ang kanyang kaligayahan, nagpa siya si Soo-yeon na magparaya, at tahimik na hiniling na sana ay maging masaya siya. Sa opisina, nakita ni Yunho si Jian sa elevator, at agad niya itong nilapitan. Ngunit pinigilan siya nito, at ipinaalala ang kasunduan nila, na itago ang kanilang relasyon, at manatiling formal sa trabaho. Pagkatapos sabihin ang schedule ni Jian, sinubukan ni Yunho na ibaba ang mga kurtina, para magkaroon sila ng privacy. Ngunit pinigilan siya ni Jian at pinaalis. Nahihiyang lumabas si Yunho na ikinangiti ni Jian. Nakipagkita sila sa isang abogado, na nagpahayag ng kagustuhang lumipat ng ibang trabaho. Marami itong hininging kondisyon para sa lilipatang kumpanya.
Tulad na lang ng pwede niyang ituloy ang trabaho sa bahay pagdating ng alas 4 ng hapon, pagbabawas ng workload, at dapat mayroon siyang 2 o higit pang junior lawyer assistants. Bago pa makasagot si Gian, nakatanggap ng tawag si Attorney Jiang, at nagmamadaling umalis. Alam ni Gian na si Attorney Jiang ay isang workaholic, at nararamdaman niyang may mabigat na dahilan ang pagkakaroon nito, ng maraming kondisyon sa trabaho. Pagkatapos ng meeting, hinawakan ni Gian ang kamay ni Yunho, at nagyayang magkape bago bumalik ng opisina. Sa labas, sweet at clingy sila sa isa't isa, ngunit pagbalik sa opisina, agad silang nagiging seryoso, at formal ang pakikitungo. Pero pag-upo sa kanilang mga mesa, patuloy sila sa palihim na pagpapalitan ng mga tingin. Muli silang nakipagkita kay Attorney Jiang sa opisina nito. Dala nito ang anak dahil wala itong kasama sa bahay. Ipinaliwanag ni Attorney Jiang na marami siyang kondisyon, dahil nasa proseso siya ng pakikipaghiwalay sa manloloko niyang asawa, na sinisisi ang trabaho niya kaya napapabayaan ang kanilang anak. Kinu-question din nito ang kwalifikasyon niya bilang isang ina. Gusto niyang patunayan na kaya niyang balansehin ang trabaho, at pag-aalaga ng bata, para makuha niya ang kustodiya ng anak. Ngayon, dahil may sakit ang tagapag-alaga ng anak, kailangan niyang isama ito sa opisina. Pakiramdam tuloy niya, ay pareho na niyang napapabayaan ang anak at ang trabaho. Pinagdududahan na rin niya ang sariling kapasidad bilang isang ina. Bilang isang single father, naiintindihan at nakaka-relate si Yunho sa sitwasyon nito, kaya pinalakas niya ang loob nito. Hinangaan niya ang pagsisikap nito, na mabalanse ang mga responsibilidad. Binigyang diin din niya, na walang tao ang ipinanganak na magaling agad sa pagiging magulang, at kahanga-hanga ang kanyang pagsisikap na gawin ang lahat, sa kabila ng mga kakulangan. Pagkaraan ay pumunta si Yunho sa restroom para magpalamig. Naalala niya ang mga panahon nang maipanganak si Biol. Labis ang pagnanais niya na maging isang mabuting asawa at ama. Ngunit ang kanyang malabis na pag-aalaga, ay hindi pinahalagahan ng kanyang asawa, at humantong sa kanilang paghihiwalay. Paglabas niya, nakita niyang naghihintay si Jian. Ibinahagi ni Yunho ang tungkol sa sama ng loob niya sa kanyang asawa, pero ngayon ay nawala na, dahil kay Biol. Ayon kay Yunho, may 2 tao na tumulong sa kanya para marating ang kinalalagyan ngayon. Si Biol ang isa, at ang isa pa ay saka na niya ipapakilala sa kanya. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Yunho ng tawag, mula sa isang taong nakakaalam ng insidente ng sunog. Ibinigay nito sa kanya ang contact number, ng taong kailangan niyang makausap. Ipinaalam nila ang mga kahilingan at kondisyon ni Attorney Jiang, sa law firm na kliyente nila. Ngunit pumili ng ibang abogado ang kliyente, dahil hindi nila kayang ibigay ang mga hinihinging kondisyon ni Attorney Jiang. Iminungkahi ni Yunho kay Jian, na irekomenda si Attorney Jiang, bilang isang in-house lawyer, kahit na malayo iyon sa saklaw ng dati nitong trabaho. Umayon si Jian sa kanyang ideya, at hiniling kay Yunho na ihanda ang listahan ng mga kumpanya, para sa potensyal na rekomendasyon. Samantala, naghihinala na si Biol, na nakikipag-date na ang kanyang ama. Ikinwento niya ito sa Uncle Kang Sok niya. Napapansin kasi niya ang kakaibang mga kilos nito. Tulad ng pagiging conscious nito sa hitsura. Hindi rin ito maiwanan ang telepono, at bigla na lang itong napapangiti. Napagkasunduan nilang ipaalam sa isa't isa, kapag natuklasan nila kung sino ang kasintahan ng kanyang ama. Ibinahagi ito ni Kang Sok kay Semi. Ngunit hindi naniniwala si Semi, dahil buong araw lang naman na nasa trabaho si Yunho. Si Jian lang ang tanging nakakasama nito, at wala ng oras para sa pakikipag-date. Bigla niyang naalala ang mga pagbabago kay Jian, at ang kakaibang saya nito ng mga nakaraang araw. Nabuo ang isang hinala sa isip niya. Samantala, dahil tapos na ang oras ng trabaho, hindi na nagpigil si Yunho, at niyakap si Jian. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Semi, at direktang tinanong si Jian kung may relasyon sila ni Yunho. Matapat namang umamin si Jian. Hindi ito sinang-ayunan ni Semi, dahil alam nito ang mahirap na pinagdaanan ni Jian sa paninirahan kasama ang mga kamag-anak. Gusto sana ni Semi na makahanap siya ng partner, na wala pang ibang pananagutan, at maging masaya ang kanyang buhay. Gayunpaman, kumbinsido si Jian na magiging maligaya siya sa piling ni Yunho, at pinahahalagahan niya ang kanilang relasyon. Ipinaalam ni Jian at Yunho kay Attorney Jiang, na nakahanap na sila ng kumpanyang handang kunin siya. Naluluhang nagpasalamat si Attorney Jiang, sa pagtulong sa kanya na makahanap ng trabaho, na naaayon sa mga pangangailangan niya para maalagaan ding mabuti ang anak. Kinagabihan, magdamag na magkausap si Jian at Yunho sa telepono. Hindi nila maputol ang tawag hanggang sa makatulog si Jian, habang binabasahan siya ng kwento ni Yunho. Ang kanilang matamis na gabi, ay nasundan kinabukasan, habang mahigpit silang magkahawak kamay sa elevator. Ninamnam nila ang bawat sandaling magkasama sila.
Tinawagan ni Mr. Wu si Jian para imbitahin sa isang event. Doon niya natuklasan na ang kandidatong tinanggihan niyang irekomenda sa Korean Investment Corporation ay na-hire na. Sa gabi ng pagtitipon, inimbita din ni Mr. Wu si Ye Jin. Pinuri niya ito sa harap ng mga bisita para sa pangangasiwa nito sa recruitment. Kinwestiyon at minaliit naman nito ang kakayahan ni Jian. Napagtanto ni Jian na naghihiganti si Mr. Wu sa kanyang pagtanggi dito. Agad siyang nagpaalam para umalis, ngunit pinigilan siya ni Mr. Wu, at pinilit siyang uminom. Inilapag ni Jian ang baso sa mesa, para ipakita ang mariing pagtutol niya. Maagap na lumapit si Yunho, at pumwesto sa harap ni Jian. Magalang siyang nagpakilala bilang sekretarya ni Jian, at humingi ng paumanhin, dahil may ibang appointment pa si Jian na hindi nakansela, at kailangan na nitong umalis. Inalalayan siya palayo ni Yunho. Dahil sanay si Jian na mag-isang humaharap sa mga problema, nasaling ang pride niya sa pangingialam ni Yunho. Pakiramdam niya ay pinagdududahan ni Yunho, ang kakayahan niyang lutasin ang kanyang mga problema ng mag-isa. Naunawaan ni Yunho ang pag-aatubili ni Jian, na ipakita ang kahinaan sa harap niya. Alam niyang matibay ang loob nito. Ngunit sinabi niyang sakali mang maulit ang pangyayari, gagawin pa rin niya ang ginawa, dahil desidido siya sa kagustuhang maprotektahan ito sa lahat ng oras. Ang mahinahon ngunit matatag na suportang ito mula sa nobyo, ay naghatid ng tuwa kay Jian, na lalong nagpalalim ng kanyang damdamin dito. Pagdating sa bahay, hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili, at buong pusong nagyakap. Ang bawat kilos nila ay puno ng pagmamahal at pagsuyo. Kinabukasan sa elevator, balik na naman sila sa formal na pakikitungo, na nagdulot ng tensyon at takot sa mga empleyado. Ngunit sa likod ng kanilang pagpapanggap, palihim at masuyong hinawakan ni Jian ang kamay ni Yunho. Pagdating sa opisina, biglang sumigla ang kanyang kilos, kabaligtaran ng kanyang pagiging seryoso sa harap ng mga empleyado. Lumapit si Junghun para humingi ng paumanhin, dahil wala siyang nagawa para kay Jian ng nagdaang gabi. Binalaan din niya si Jian na mag-ingat sa kanyang ama, dahil kakaiba itong mag-isip. Hindi nito pinalalagpas kahit maliit na bagay. Bago umalis, kahit nag-aalinlangan, lakas loob na tinanong ni Junghun si Jian, kung may relasyon na sila ni Yunho. Tahasa namang umamin si Jian sa kanilang relasyon. Bagamat may hinala na si Junghun, nasaktan pa rin siya nang marinig ang katotohanan mula kay Jian. Pag-alis nito, nagkaroon sila ng pagpupulong tungkol sa bago nilang kliyente, na isang website company, na nagpupumilit makisabay sa mga pag-unlad ng industriya. Patuloy na bumababa ang kita nito, sa loob ng 3 taon. Inanyayahan ng chairman, ang dalawa sa nangungunang headhunting company sa bansa. Ang matagumpay na makakapagrekomenda sa kanila, ng pinakamahusay na kandidato para maging CEO, ay mabibigyan ng eksklusibong partnership. Tiwala si Jian sa kanyang kakayahan, ngunit alam niyang hindi papatalo si Ye Jin. Tinuya pa siya nito sa harap ni Yunho. Pinayuhan din nito si Yunho na kilalanin ng mabuti si Jian. Hindi pinapansin ni Jian ang mga panunuyan nito, ngunit hindi nakatiis si Yunho at ipinagtanggol siya. Sinabi niya kay Ye Jin, kung gaano kahusay si Jian. Kaya nga siya hirap na matalo ito. Pinayuhan pa siya ni Yunho na maging patas sa kanilang kompetisyon. Dahil sa ginawa ni Yunho, labis na natuwa si Jian at kinilig. Ganoon pala ang pakiramdam, kapag may taong nagtatanggol sa kanya. Nalaman ni Mr. Wu na nagsagawa ng kompetisyon ang website company sa pagitan ng dalawang headhunting firms. Binalaan ni Junho ng ama na huwag nang ipahamak si Jian. Ibinunyag ni Mr. Wu, na isang investment move ang pagpapadala niya kay Junghun, sa kumpanya ni Jian. Ngayong kinakalaban na siya ni Jian, gusto na niyang mabawi ang kanyang pagkalugi. At dahil hindi sapat ang kakayahan ni Jian, at ayaw din itong maging manugang niya, kailangan na niyang putulin ang relasyon dito. Dahil sa pagkabalisa, inimbitahan ni Junghun si Yunho na uminom, upang makahinga. Doon, hayagang ipinahayag ni Yunho kay Junghun, ang pagmamahal niya kay Jian. Nakaramdam si Junghun ng sama ng loob, at bahagyang inggit kay Yunho. Labis na nalasing si Junghun. Dahil hindi alam ni Yunho ang bahay ni Junghun, iniuwi na lang niya ito. Pagdating nila, nakita nila si Suyon. Tuwang-tuwang nilapitan siya ni Junghun. Nagulat si Yunho na magkakilala sila. Sa kadaldalan ni Junghun, muntik na nitong masabi na may lalaking lihim na iniibig si Suyon. Mabilis na tinakpan ni Suyon ang bibig nito. Pilit pang nagyaya si Junghun na uminom sila, ngunit pagkatapos pumasok sa bahay ni Suyon, natumba ito at agad na nakatulog. Pagkagising niya, naalala niya ang mga pinaggagawa niya ng nagdaang gabi. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan, at humingi ng tawad kay Suyon. Maya-maya, sumama siya sa paghahatid ng mga bata sa paaralan.
Napansin niya ang pagkaasiwa ni Suyon sa harap ni Yunho. Agad niyang napagtanto na si Yunho ang lalaking lihim nitong nagugustuhan. Nang araw na iyon, isang gwapo at sikat na kliyente ang pumunta sa opisina para sa isang meeting. Na-excite ang mga babaeng kasamahan, na pinag-uusapan ang husay nito at kagwapuhan, na naging dahilan ng kasikatan nito sa mga kababaihan. Nang marinig ito, naging alerto si Yunho nang dumating ang kliyente. Sinadya niyang maupo malapit kay Jian, na tila minamarkahan ang kanyang teritoryo. Ngunit hindi naman nakahalata ang kliyente. Inaya pa nito si Jian na kumain sa labas. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Yunho ng paninibugho. Habang tumutulong mag-ayos sa bookstore ng kaibigan, laman ng isip niya si Jian. Hindi niya maalis ang tingin sa kanyang telepono, at umaasang tatawag ito. Napansin ni Kang Sok ang kanyang pagkabalisa, at tinuksong nagseselos siya. Mariing itinanggi iyon ni Yunho. Ang hindi niya alam, nasa likod na pala niya si Jian. Tinukso siya ni Jian, na dahil hindi naman pala siya nagseselos, babalikan na lang nito ang kliyente. Nagkunwari pa itong tatawagan ng kliyente. Mabilis na umamin si Yunho sa kanyang pagseselos, at niyaya si Jian na mag-date. Samantala, sa kagustuhang manalo sa kompetisyon, ginamit ni Yejin ang koneksyon kay Mr. Wu, para makipagkita sa chairman. Ipinakita niya dito ang inihandang listahan ng mga kandidato para maging CEO. Hinimok niya ang chairman na pumili doon, at hikayatin ang iba pang board members na aprubahan ang kanyang rekomendasyon. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay sa mga pangyayaring ito sina Jian at Yunho, na nasa opisina pa rin. Pumunta sila sa veranda, para tamasahin ang kanilang masasayang sandali. Nagyaya si Jian na mag-date kinabukasan, dahil walang pasok. Ngunit tumanggi si Yunho, na tila may malalim na iniisip. Sinabi ni Yunho na kailangan niyang makipagkita sa isang importanteng tao, at ipapaliwanag na lang niya kay Jian sa ibang pagkakataon. Kinabukasan, nakipagkita si Yunho sa taong nakakaalam ng insidente ng sunog, na nangyari noong bata pa siya. Nalaman niya mula dito, na ang taong nagligtas sa kanya ay namatay pagkatapos siyang mailigtas. Naulila nito ang isang anak na babae, na hindi maganda ang naging pakikitungo ng mga kamag-anak. Kalaunan ay naging CEO ito ng People Search Firm. Labis na nabigla si Yunho sa nalaman. Ilang taon na ang nakalilipas, mag-isang natutulog si Yunho sa bahay. Nang magising siya, napapalibutan na siya ng napakalaking apoy. Nang nawawala na siya ng pag-asa, isang lalaki ang nagligtas sa kanya. Matapos siyang maipasa sa mga bumbero, nagkaroon ng pagsabog, at nalibing ang lalaki sa ilalim ng mga guho. Ginugol ni Yunho ang maraming taon sa pagsisikap na alamin ang tungkol sa kanyang tagapagligtas, para lamang malaman na ito pala ang ama ni Jian. Tinanong niya kay Semi ang tungkol kay Jian at sa ama nito. Ayon kay Semi, isang masakit na alaala para kay Jian ang kanyang ama. Maagang namatay ang ina ni Jian, at umasa lamang sa ama. Ang tanging hiling ni Jian, ay matagal na makasama ang ama, ngunit namatay ito dahil sa pagliligtas ng iba. Pagkamatay ng ama, tumanggi ang mga oportunistang kamag-anak ni Jian na kunin siya. Kinilala lamang siya ng mga ito nang naging matagumpay na si Jian. Naalala ni Yunho ang dating pag-uusap nila ni Jian. Damang-dama niya ang hinanakit sa tono nito nang banggitin ang ama. Napagtanto niya na hindi man direkta, ay naging sanhi siya ng paghihirap ni Jian, at ng pagkawala ng pamilya nito, kaya lumaki itong mag-isa at nagdusa. Nagigilty si Yunho, at nalilito kung paano niya haharapin si Jian. Nang sandaling iyon, tumawag si Jian, at hiniling na samahan sila ni Biol. Mabilis niyang pinuntahan ang mga ito. Tuwang-tuwa silang nagpakuha ng litrato. Habang pauwi, napansin ni Jian ang pagkabalisa ni Yunho. Pilit siyang tinanong nito, kaya gumawa na lang ng dahilan si Yunho. Kinabukasan, nag-message si Yunho kay Semi, at nagpaalam na hindi siya makakapasok. Mag-isa siyang pumunta sa puntod ng ama ni Jian, para magbigay galang. Maghapong hindi siya makontak ni Jian, at hindi rin siya tumutugon sa mga mensahe nito. Nakaramdam si Jian ng pagkabalisa sa buong araw. Sa wakas, tumawag si Yunho, at napagkasunduan nilang magkita sa bahay ni Jian. Pagdating ni Yunho, inilibot niya ang paningin sa bakanteng bahay, at naisip ang mga paghihirap ni Jian sa mga nakaraang taon. Sa sobrang guilt at pagkaawa, masuyo niyang niyakap si Jian, at palihim na ipinarating ang kanyang taos-pusong paghingi ng tawad. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito at tuluyang ipinagtapat, na ang lalaking nagligtas sa kanya noon sa sunog, ay ang ama nito. Natigilan si Jian sa narinig. Nablangko ang isip niya. Napaatras siya at napabitaw sa kamay ni Yunho. Hindi makapaniwala si Jian sa natuklasang katotohanan. Emosyonal na napatanong siya kung bakit kailangang si Yunho pa ang taong iyon.
Maraming taon siyang nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ama. Sa harap ni Yunho, labis siyang nalilito, at hindi alam kung ano ang gagawin. Gusto sana siyang yakapin ni Yunho para damayan, ngunit pakiramdam nito ay wala itong karapatan. Kaya pinili na lang nitong tahimik na manatili sa tabi niya. Kinaumagahan, nabasa ni Jian ang maikling sulat na iniwan ni Yunho. Nangako itong maghihintay hanggang sa maging handa siya. Upang itago ang namamagang mga mata, nagsuot siya ng salamin. Itinuon niya ang buong atensyon sa trabaho, para mamanhid sa sakit, at ilayo ang isip sa kanyang kalungkutan. Hindi napansin ni Semi ang kakaibang kilos nila. Kinausap niya si Yunho, dahil malapit na palang matapos ang kontrata nito. Pinaalalahanan niya itong pag-isipang mabuti ang kanyang mga pagpipilian. Nagulat si Yunho at hindi pa makasagot. Tinanong ni Semi kung ano ang mga plano nito, at iminungkahi niyang pag-usapan nila iyon ni Jian. Kinalaunan, niyaya ni Jian si Semi para uminom. Doon nito ibinunyag, na si Yunho ang batang iniligtas ng kanyang ama noon. Labis iyong ikinagulat ni Semi. Gustong masuklam ni Jian sa ama. Matagal siyang nagsumikap, na makatakas sa anino ng pagkamatay nito, para lamang malaman na ang lahat ay konektado pa rin sa ama. Habang mag-isang nakaupo, biglang dumating si Yunho. Nabanggit na nito dati, na may 2 tao na tumulong dito, at labis na pinasasalamatan. Napagtanto ni Jian, na bukod kay Biol, iyon ay ang kanyang ama. Ibinahagi ni Yunho kung paano siya hinimok noon ng ama ni Jian, na huwag sumuko. Ang mensaheng iyon ang kanyang pinanghahawakan sa tuwing nakakaranas ng pagsubok at paghihirap. Labis na naantig ang puso ni Jian. Tumulo ang kanyang mga luha habang nakahiga sa kama. Naalala niya ang nakangiting mukha, at mainit na yakap ng kanyang ama. Nang sumunod na araw sa bookstore, nakita niyang malungkot si Biol. Ikinwento ni Biol, na ngayon ay birthday party ng kanyang kaklase, kung saan napagkasunduan na magsusuot sila ng damit na pangprinsesa. Dahil wala siyang magustuhang damit, sinisi ni Biol ang ama. Puro trabaho na lang kasi ang inaatupag nito, at hindi nito naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Nasabihan pa niya ng hindi maganda ang ama. Pinintasan ng mga kaklase niya ang ordinaryong damit na suot niya. Mabilis na niyaya ni Jian si Biol para mag-shopping. Suot ang magarbong damit pang prinsesa, kasamang dumating ni Biol si Jian sa birthday party. Ibinigay niya ang isang malaking kahon ng regalo sa batang may kaarawan, na labis na ikinatuwa nito, at pinuri ng lahat. Pagkatapos ng party, nagpunta sila sa park. Nagpasalamat si Biol kay Jian. Naalala niya ang mga nasabi niya sa ama, ng umagang iyon. Puno ng pagsisisi na hiniram niya ang telepono ni Jian, para tawagan ang kanyang ama. Pagdating ni Yunho, agad niyang sinalubong ng yakap ang nagmamadaling si Biol, at tinanggap ang paghingi nito ng tawad sa nasabi nito kanina. Samantala, palihim na umalis si Jian. Binisita niya ang puntod ng kanyang ama, kung saan nakita niya ang mga bulaklak na dinala ni Yunho. Umiyak siya, at isinumbong sa kanyang ama, ang mga naging paghihirap niya mula nang mawala ito. At kung paano siya nabuhay sa sama ng loob, para lang mapagtakpan, ang malalim na pagmamahal at pangungulila sa kanyang ama. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta si Yunho sa elevator. Ngunit nang makita niya si Jian sa loob, tahimik siyang tumayo, at hinayaang magsara ang elevator para paunahin ito. Pero nagulat siya nang bumukas iyong muli, at pinapasok siya ni Jian. Tahimik sila habang magkatabi. Kabado si Yunho, dahil hindi niya alam kung ano ang iniisip at nararamdaman ni Jian. Biglang nagsalita si Jian at pinasalamatan si Yunho, dahil lumaki itong isang mabuting tao, at dahil na din sa dumating ito sa buhay niya. Nangako si Jian, na hinding-hindi na niya bibitiwan ang kamay ni Yunho, at hiniling na huwag din itong bibitiw. Hinawakan ng mahigpit ni Yunho ang kamay niya, at mas suyong nagkatitigan. Pagdating sa opisina, bumitiw si Yunho sa kanyang kamay, at inalalayan siyang lumabas, at formal na tinawag siyang CEO Kang. Biglang nagkaroon si Jian ng tapang at lakas ng loob. Hinawakang muli ni Jian ang kamay ni Yunho, at magkahawak kamay silang naglakad papasok sa opisina, at opisyal na ipinakita sa lahat ang kanilang relasyon. Napahinto ang lahat sa kanilang trabaho at pinanood sila. Nagtsismisan ang mga ito sa break room, at pinag-usapan ang nakakagulat na lihim nilang pag-iibigan. Kinausap ni Mr. Kim si Yunho, para mangumpisal sa naging pagkakamali. Nakipagkita kasi ang dating kasamahan nila sa trabaho, na tinanggal ni Jian. Pasimpleng nagtanong ito tungkol sa mga kandidatong napili para sa website company. Huli na nang napagtanto niya, na may nailabas siyang kumpidensyal na impormasyon. Pagkalipas ng ilang araw, natuklasan niya, na ang dating kasamahan na ito, ay kabilang na ngayon sa karibal na kumpanya. Hinala niya ay sinadya iyon para makakalap ng impormasyon.
Pagkatapos mag-imbestiga, ipinaalam iyon ni Yunho kay Jian, at kinumpirmang tama ang hinala ni Mr. Kim. Nagplano si Jian ng isang trap. Muling nakipagkita si Mr. Kim sa dating kasamahan. Pagkatapos ay sadya niyang iniwan ang listahan ng mga kandidato sa mesa, at nagdahilan na pupunta siya sa banyo. Nahulog sa patibong ang dating kasamahan, at ibinigay ang listahan kay Ye Jin. Tagumpay ang plano ni Jian. Palihim niyang pinaimbestigahan ang mga tauhan ng website company. Kailangan nilang alamin ang mga dahilan sa likod ng kaguluhan sa kumpanya, at ang sunod-sunod na pagbibitiw ng mga empleyado. Ini-report ni Yunho ang mga dahilan ng kaguluhan sa kumpanya. Nalaman nito na ang kaguluhan ay nag-ugat sa kawalan ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng senior management at ng mga empleyado. Pakiramdam ng mga empleyado ay hindi sila pinapakinggan at wala silang kalayaan. Ang kailangan nila ngayon na bagong CEO ay may kakayahang gumawa ng mabibigat na desisyon at magpatupad ng mga pagbabago. Bago sumapit ang araw ng pagpili, ibinigay ni Ye Jin sa chairman ang dalawang listahan. Ang isa ay rekomendasyon niya, at ang isa naman ay rekomendasyon ni Jian. Hinimok niya ito, na i-reject ang mga kandidato ni Jian. Gayunpaman, pareho silang nasorpresa sa araw ng pagpupulong. Ang kandidatong inirekomenda ni Jian ay wala sa listahan. Ipinakita ni Jian ang mga dahilan ng kasalukuyang problema sa loob ng kumpanya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pinili ay may kakayahang gumawa ng mga kinakailangang pagbabago. Sa huli, ang kandidato ni Jian ang naaprubahan ng board. Galit na galit si Ye Jin, nang napagtantong nalinlang siya ni Jian. Halos masira niya ang mga dokumentong hawak, dahil sa inis at pagkabigo. Nagtagumpay si Jian, at nakuha bilang eksklusibong headhunting firm ng kumpanya. Tuwang-tuwa ang mga empleyado, at iginiit na magkaroon sila ng selebrasyon. Si Jian, na kadalasang umiiwas sa mga ganitong kaganapan, ay agad na pumayag. Sa unang pagkakataon, nanguna pa siyang makipag-toast sa team. Malugod niyang pinasalamatan ang pagsisikap ng lahat, at umaasa siya sa patuloy nilang pagtutulungan. Aprobado ni Yunho ang kanyang ginawa. Labis itong natuwa nang makita siyang nakikihalubilo sa lahat. Pagkatapos ng party, magkahawak kamay na naglakad ang dalawa. Tinanong ni Jian si Yunho kung ano ang plano nito sa trabaho, dahil malapit nang matapos ang kontrata nito. Gusto niyang pag-isipan nitong mabuti ang desisyon, at piliin kung ano talaga ang gusto nito. Ayaw niyang manatili ito sa tabi niya, dahil lang sa pagmamahal. Naniniwala siya sa galing at kakayahan nito, at ayaw niyang malimitahan ito sa pagiging sekretarya lang niya. Nangako si Yunho na sasabihin agad sa kanya, sa sandaling makagawa ito ng desisyon. Kinaumagahan, nagising si Jian sa sunod-sunod na pagdating ng mga mensahe. Nagulat siya nang malaman, na ang kliyente niya na CEO ng biotech company, ay nang scam ng mga investors nito. Itinakbo nito ang 20 bilyong won. Agad siyang nagpunta sa opisina, at mabilis na pinalibutan ng mga reporters. Ang flash ng mga kamera ay nagpaalala sa kanya, sa panahong namatay ang kasamahan sa dating kumpanya. Ngayon ay nahaharap siyang muli sa kaparehong sitwasyon. Nakaramdam siya ng pagkahilo at panghihina. Agad na lumapit si Yunho, para protektahan siya, at mabilis siya nitong inalalayan paalis. Kinalughog ng mga investigador ang opisina ni Jian, para mangalap ng ebidensya. Kinwestiyon din ng mga ito, ang kaugnayan niya sa CEO ng biotech company. Ipinaliwanag niya na nag-recruit lamang siya ng mga empleyado para sa kumpanya, kapalit ang pangakong shares of stocks bilang paunang bayad. Sinabi ng investigador, na palabas lang ng biotech company ang expansion, para makalikom ng mga pondo. Maraming investors ang nahikayat na mamuhunan sa kumpanya, dahil sa pagkakaugnay ng kumpanya kay Jian. Nagkaroon ng mga hinala na may kinalaman siya sa ginawa ng CEO. Iginiit ni Jian na wala siyang nakuhang iba pang benepisyo. Ipinarating ng investigador, na hindi pa natatapos ang kanilang investigasyon, at muling makikipag-ugnayan sa kanya, pagkatapos masuri ang nasamsam na mga dokumento. May hinala si Semi na sadyang tinarget ang kanilang kumpanya, para magamit at may sagawa ang scam na ito. Tama nga ang hinala ni Semi. Dahil ang nagtatagong CEO, ay kasama ngayon ni Ye Jin, na siyang may pakana ng lahat ng ito. Inaayos na ngayon ni Ye Jin, ang planong pagtakas ng CEO. Masusi nitong pinlano ang lahat, para mapabagsak si Jian, at mapatalsik ito sa kumpanya. Nakaramdam ng guilt ang CEO para kay Jian. Ngunit pinagbantaan siya ni Ye Jin na sumunod, dahil damay na siya sa plano, at isa siya sa mga kasabwat. Nahirapan ang mga empleyado na iwasan ang press, nang kumalat ang balita online, tungkol sa nangyaring investigasyon sa kanilang kumpanya.
Kasunod nito, maraming kliyente ang tumawag sa kanila, para kanselahin ang kontrata, dahil sa nangyaring iskandalo. Agad na tinipon ni Gian ang kanyang mga empleyado. Nilinaw niya na bilang CEO ng kumpanya, hindi siya kailanman gumawa o sumali sa anumang kahiyahiyang aktibidad. Tiniyak niya sa mga ito na lalabas ang katotohanan pagkatapos ng investigasyon. Sa ngayon, kailangan nilang magtrabaho mula sa bahay pansamantala. Nangako siyang gagawin niya ang lahat, para agad na maging normal muli ang kanilang operasyon. Pagkatapos ng trabaho, nawala ang kanyang tapang, at inihayag ang takot na nararamdaman sa harap ni Yunho. Natatakot siya na hindi na makabangon sa problemang kinakaharap, at tuluyang bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan. Masuyo siyang niyakap ni Yunho, at tiniyak sa kanya, na magkasama nilang malalampasan ang mga problema. Maya-maya, hinatid ni Yunho si Gian sa bahay nito. Plano niya itong samahan hanggang sa makatulog si Gian, bago siya umalis. Gayunpaman, nagambala sila ng malakas na mga katok sa pinto. Dumating ang galit na mga nabiktimang investors. Mabilis na ipinaliwanag ni Yunho na biktima rin si Gian, at ang tunay na salarin ay ang tumakas na CEO. Ngunit hindi naniwala ang mga investors, at nagbantang babalikan si Gian, kapag hindi nito nalutas kaagad ang problema. Para maprotektahan si Gian, dinala niya ito sa sarili niyang tahanan. Dahil alam ni Biol na may problema si Gian, binigyan niya ito ng drawing para palakasin ang kanyang loob. Labis na naantig si Gian sa ginawa ni Biol, at sa pag-aasikaso nito. Hiniling ni Biol kay Gian na magkatabi silang matulog. Kinantahan pa siya ni Biol para makatulog. Nang makatulog na si Gian, niyakap siya ni Biol, at ninamnam ang pakiramdam na parang yakap niya ang kanyang ina. Kinaumagahan pagkagising ni Yunho, naabutan niya si Gian, na tahimik na nakaupo sa sofa. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito, at ipinahatid ang tahimik na pagsuporta. Sinubukan ni Gian at Biol na magluto ng almusal. Ngunit dahil pareho silang baguhan sa kusina, sumingit na si Yunho, at mabilis na naghanda ng masarap na pagkain. Masaya nilang pinagsaluhan ang almusal, na parang isang masayang pamilya. Nagkita-kita sa bookstore ang mga empleyado, para magplano. Desidido silang tuklasin ang mastermind, sa likod ng pananabutahe sa kumpanya. Plano ng grupo na imbestigahan ang network ng nagtatagong CEO, para matukoy ang mga kasabwat nito. Gayunpaman, bago pa sila makapag-umpisa, lumabas ang mapanirang online post. Ipinahayag doon ang pagkamatay ng dating kasamahan ni Gian, 5 taon na ang nakakaraan, at direktang sinisisi si Gian sa nangyari. Nag-alala si Yunho sa magiging epekto nito kay Gian, kaya nagmamadali siyang umuwi para hanapin ito. Nakita ni Gian ang post, at agad na kinompronta si Yejin. Sinabi niya kay Yejin, na alam niyang ito ang tunay na salarin sa likod ng pagkamatay ni Mr. Lee. Sinet up siya nito para siya ang sumalo ng lahat ng sisi at pagkakasala, dahil sa inggit nito sa kanyang kakayahan. Pagbalik sa bakanteng opisina, labis na nalungkot si Gian, at naalala ang mga pang-iinsulto ni Yejin sa kanya. Pagkatapos pakalmahin ang sarili, pumunta siya sa bookstore. Pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya nang makita ang mga empleyado niya, na dapat ay nagtatrabaho mula sa bahay. Nagtipon ang mga ito, para hanapin ang tunay na salarin. Naantig at natuwa siya sa ginawa ng mga ito. Taos-puso siyang nagpasalamat sa lahat, sa pagdamay ng mga ito sa kanya. Inireport ni Mr. Kim, na natuklasan niyang madalas na magpunta ang CEO ng biotech company, sa opisina ni Yejin. Hinala niya, na si Yejin ang mastermind ng lahat. Iyon din ang matagal ng hinala ni Gian, ngunit matyaga siyang nakinig sa kabuuan ng report. Naputol ang kanilang usapan sa pagdating ni Biol. Excited ito, at umaasang makasamang muli si Gian ng isa pang gabi. Nagulat ang lahat nang malamang nagsasama na sina Gian at Yunho. Para hindi makaistorbo sa kanilang pag-uwi bilang isang pamilya, mabilis na naghiwa-hiwalay ang grupo. Naiwanan ang nahihiyang sina Gian, Yunho at Biol, na nagpas siyang kumain sa labas. Samantala, inakala ni Jungho na sangkot ang ama sa kaso ng panloloko, na nakakaapekto sa kumpanya. Kinompronte niya ito, ngunit mariin itong itinanggi ang anumang pagkakasangkot. Inutusan siya ng ama, na umalis na sa kumpanya ni Gian, at magtrabaho sa sarili nilang kumpanya. Tumanggi si Junghun at piniling manatili sa tabi ng kanyang mga kasamahan. Bilang parusa, pinutol ng kanyang ama ang mga credit cards niya, at pinalitan ng passcode sa bahay nila. Pansamantalang tumuloy si Junghun sa kindergarten ng kanyang hipag. Si Suyon, na nalaman ang kanyang sitwasyon, ay dumating upang damayan siya. Dahil parehong sawi sa pag-ibig, at naging karamay ang isa't isa, dahan-dahang umusbong ang pag-ibig sa pagitan nila. Nakipagkita si Mr. Wu kay Gian.
Sinisi nito ang kakulangan niya, kaya nangyari ang krisis, at pagkawala ng tiwala ng mga kliyente. Inutusan siya nito na magbitiw, at si Yejin ang papalit sa kumpanya. Nangako si Mr. Wu na kapag nagbitiw siya, pananatilihin nito ang lahat ng mga empleyado. Pero kung hindi siya kusang magre-resign, matatanggal siya, kasama ang lahat ng mga tauhan niya. Napilitan si Jian na isaalang-alang ang mga kahihinatnan. Kiniling ni Jian kay Yunho na samahan siya sa dagat para makapagpahinga. Binigyan siya ni Yunho ng kwintas, na pareho nilang pinili ni Biol. Hiniling ni Yunho na sana ay magkaroon siya ng walang hanggang kaligayahan. Lubos na pinasalamatan ni Jian si Yunho sa pagiging bahagi nito ng kanyang buhay. Ipinagtapat niya na bago niya ito makilala, hindi siya makaramdam ng kagalakan sa buhay. Kahit ang kanyang sarili ay hindi niya gusto. Nang makasama niya si Yunho, naging makabuluhan ang kanyang buhay, at mas nagustuhan na niya ang sarili. Buong pagmamahal na hinawakan ni Yunho ang kamay niya, at nangakong kahit anong mangyari, hinding-hindi bibitawan ang kamay niya. Kinagabihan, nagpasya si Jian na bumalik na sa bahay niya. Tiniyak niya kay Yunho, na handa na siyang harapin ang lahat ng mahinahon. Pagkatapos pag-isipang mabuti, nagpadala siya ng mensahe sa company group chat. Hiniling niya sa lahat, na pumasok sa opisina kinabukasan ng umaga. Kinaumagahan, sabik na pumasok ang mga empleyado, sa pag-aakalang nakahanap na ng solusyon si Jian sa krisis. Masaya silang tumayo sa harap ni Jian, na puno ng pag-asa. Tanging si Yunho lang ang nakaintindi sa sitwasyon, na hindi ganoon kasimple ang mga bagay. May hinala siya, na maaaring gumawa ng mabigat na desisyon si Jian. Nang makumpleto na ang lahat, mahinahong sinabi ni Jian, na simula sa araw na iyon, hindi na siya ang CEO ng kumpanya. Nagbitiw si Jian bilang CEO, para protektahan ang mga empleyado niya. Napagtanto ni Junghun, na ang kanyang ama ang nasa likod ng pagbibitiw ni Jian. Lumuhod siya sa harap ng ama para iligtas nito si Jian, at nangakong magtatrabaho para sa ama. May ideya si Jian sa ginawa niya, kaya pinayuhan niya si Junghun, na huwag isuko ang mga bagay na talagang gusto niya, para lang sa kapakanan ng iba. Pumirma sina Jian at Mr. Wu ng acquisition agreement, at opisyal nang ipinasa ang kumpanya kay Yejin. Mayabang itong sumumpa, na buburahin ang impluwensya ni Jian sa kumpanya. Gayunpaman, nabigla siya nang makitang nagbitiw ang lahat ng empleyado, bilang pagsuporta kay Jian. Habang naiinis pa rin dahil sa nangyari, dumating ang mga pulis upang arestuhin siya. Sumuko na ang CEO ng biotech company, at isinangkot siya sa nangyaring scam. Nabunyag na din ang koneksyon niya sa pagkamatay ni Mr. Lee, 5 taon na ang nakakaraan. Agad na inaresto si Yejin. Sa istasyon ng pulisya, nagbigay ng salaysay si Jian. Inakusahan ni Yejin si Jian, ng pag-frame up sa kanya. Sinabihan niya si Jian, na marahil ay natutuwa itong makita ang kanyang pagbagsak. Itinanggi ito ni Jian. Sa halip, nagpahayag ito ng pagkaawa sa kanya, dahil nabuhay siya sa kapaitan, habang si Jian ay nakamove on na, at nagsimula na ng bago at masayang kabanata sa buhay. Ngayong wala ng trabaho si Jian, natuklasan niya, na masarap palang gumising ng tanghali, at magising sa umaga na kasama si Yunho. Masaya niyang ninamnam ang masasayang sandali kasama ang kasintahan. Namuhay sila tulad ng ibang ordinaryong magkasintahan, na masaya sa bawat sandali na magkasama. Samantala, dumalaw si Mr. Wu sa puntod ng yumaong anak. Nakita niya doon ang kanyang manugang, at ibinigay sa kanya, ang larawan nilang mag-aama. Hinimok siya nito, na tratuhin ng mabuti si Junghun, at huwag maghintay hanggang sa mahuli na ang lahat. Pagkatapos, inimbitahan ni Mr. Wu ang anak sa hapunan. Nagpahayag siya ng paghahangad na ayusin ang kanilang relasyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Junghun ang pagmamahal ng kanyang ama, at napaluha siya. Nakipagkasundo siya sa ama, at nagsimulang magtrabaho sa kumpanya nila. Nagsimula rin ang isang matamis na pag-iibigan kasama si Suyon. Pagkaraan ng kanyang pamamahinga, nagpasya si Jian, na magsimula ng bagong kumpanya, na malaya sa kontrol ng iba. Agad na nagpresenta si Yunho, na tumulong sa kanya. Gayunpaman, ipinahayag ni Jian, na tanggal na si Yunho sa trabaho. Inatasan si Jian ng isang korporasyon, na maghanap ng angkop na HR manager. Naniniwala siyang si Yunho ang perpektong kandidato, dahil sa kanyang mga kasanayan sa pamumuno at komunikasyon. Hinimok niya si Yunho na sundin ang gusto nito, at huwag siyang isaalang-alang. Kinagabihan, inilabas ni Yunho ang kanyang HR planner, at naalala ang pinakamamahal na trabaho. Matagumpay na natanggap si Yunho sa trabaho. Naghanda si Jian ng celebration party, kasama si Biol, para kay Yunho.
Masayang nagdiwang ang tatlo, na mapaglarong pinahira ng cake ang isa't isa, at naghabulan. Maya-maya, sabay-sabay silang bumagsak sa sofa. Ipinahayag ni Biol, ang labis na kaligayahang nararamdaman, kasama silang dalawa. Dumating ang mga dating empleyado ni Jian, upang ipagdiwang ang bagong business venture niya. Binati din nila si Yunho sa bago nitong trabaho. Ipinahayag ni Jian ang kagustuhang patuloy na lumaban kasama ang kanyang team, kaya inimbitahan niya ang lahat, na sumali sa kanyang bagong kumpanya. Pinangalanan ni Biol ang kumpanya ng Wii. Sumisimbolo ito sa sama-samang lakas nila, na maghahatid sa kumpanya sa pag-unlad. Sa harap ng lahat, opisyal na itinatag ni Jian ang Wii Company. Kinagabihan, nanatili si Yunho sa bahay ni Jian. Pinasalamatan niya si Yunho, sa patuloy nitong pagsuporta sa kanya. Para kay Jian, ito ang kanyang pinaka-perpektong sekretarya. Para naman kay Yunho, si Jian ang itinuturing nitong pinakamagaling na CEO. Makalipas ang isang taon, maayos na nakalipat si Biol sa elementarya. Ang kumpanya naman ni Jian, ay patuloy na umuunlad. Kaharap ni Jian si Yunho, bilang kliyente, at seryosong nakikipagnegosasyon dito. Pagkatapos ng negosasyon, ibinigay nito ang isang dokumento, na may nakasingit na concert ticket. Dahil excited na makasama siya, nagmadali si Jian na umalis sa trabaho. Patakbo nilang tinungo ang isa't isa, sa gitna ng maraming tao. Masuyo silang nagyakap, at ninamnam ang pag-ibig na walang katapusan.